Hi mga Lods! Mag-uumpisa ang bago nating storya sa dalawang lalaki na nagluluksa dahil malapit nang mawala ang kanilang elder. Ito ang ating bida at ang kanyang pangalan ay Ju So Chon pero tatawagin na lang natin siyang Chon para madali. Noong bata pa lang siya ay isa lamang siyang palaboy sa kalsada at namumuhay lang sa tira-tira. Pero, sa tulong ng kaswertehan ay tinanggap siya sa Mount Hua sect at dahil sa kanyang kasipagan ay naabot ang pagiging isang elder. Imposible ito para sa mga hindi talaga kabilang sa sect pero nagawa niya iyon dahil nalampasan niya ang lahat ng pagsubok sa ilang taong gera na tinatawag nilang The Age of War. Dahil sa gerang iyon ay nawala ang lahat ng totoong elder sa kanilang clan at dahil siya ang pinakamatanda at ang may pinakamataas na edukasyon ay wala na silang nagawa kundi ibigay sa kanya ang titulong elder. Pagkalipas ng ilang pang taon ay dumating na ang pinakahihintay ng lahat at natapos na rin ang Age of War at namuhay na ang lahat ng mapayapa. Walang ibang ginawa si Chon noon kundi ang pag-aralan ang Muriam at ang lahat ng pwedeng malaman tungkol sa Mount Hua sect. Binasa niya ang lahat ng pwedeng basahin at iyon ang naging rason kung bakit tumaas pa lalo ang kanyang posisyon. Kaso, nanghihinayang lang ang ating bida dahil hanggang sa dulo ay hindi man lang siya kumuha ng isang estudyante dahil iniisip niya nang hindi naman legal ang paraan kung bakit siya naging isang elder. Wala siyang ibang ginawa kundi ang mag-aral at husay ng kanyang martial arts kaya hindi man lang siya nakaranas ng pag-ibig. Habang nararamdaman niya na malapit na siyang mawala ay napaiyak na lang ang ating bida dahil sa tingin niya ay sinayang lang niya ang kanyang buhay at hindi niya nagawa ang ibang normal na bagay. Bigla na lang siyang napadilat dahil meron isang lalaki sa kanyang harapan at paulit-ulit binabanggit ang kanyang pangalan. Bumangon ang ating bida at hindi siya makapaniwala dahil nakita niya ang dati niyang master nung siya ay bata pa. Nakangiti nitong tinanong sa ating bida kung bakit gulat na gulat siya at kung nagkaroon ba siya ng hindi magandang panaginip. Bigla namang agad naisip ni Chon na bumalik siya sa nakaraan nung siya ay walang taong gulang pa lamang. Kasalukuyan siyang 4th generation pupil ng Mount Hua sect at ang kanyang nasa harapan ay ang kanyang master na si Yu Jong Mok at tatawagin na lang natin siyang Jong. Siguradong sigurado ang ating bida na bumalik siya sa nakaraan at hindi pa nangyayari sa oras na iyon ang Age of War. Hindi niya alam kung paano at ano ang rason kung bakit siya bumalik pero isa lang ang kanyang iniisip. Nasa kanya pa rin ang lahat ng alaala niya dati at pwede daw niya itong gamitin para mag-umpisa ng mas maayos. Magagawa niyang lalo pang lumakas dahil sa lahat ng mga librong nabasa niya dati, mga sikreto ng Mount Hua sect na kanyang nalaman, at alam din niya ang lahat ng mga importanteng mangyayari simula sa oras na iyon. Lumipas na ang isang araw at makikita natin na inumpisahan na agad ni Chon ang kanyang training. Isa siyang malakas at kilalang tao dati pero wala na yun ngayon dahil nasa katawan na ulit siya ng isang 8 taong gulang na bata. At dahil wala pa siya sa tamang edad ay hindi siya makakapag-ensayo mag-isa at kailangan niyang sundin ang rules sa Mount Hua sect. Maluha-luha ito dahil hindi niya inisip na pagdadaanan na naman niya ang napakahirap na training na pinagdaanan niya dati. Pero pinilit niya ang kanyang sarili at inisip na wala naman pinagkaiba kung bata ka o matanda dahil mahirap talaga dapat ang pag-ensayo. Mabilis na lumipas ang isang buong taon at ang ating bida na si Ju So Chon ay 9 na taong gulang na. Magkasama sila ng kanyang master at sinabi nito sa kanya na natutuwa ito dahil natapos na niya ang unang training. Habang hinihimas ang kanyang ulo ay inisip ni Chon na naiilang siya pag tinuturing siyang bata ng kanyang master pero nasanay na rin naman siya nang lumipas ang panahon. Biglang sinabi sa kanya ni Jong na dahil natapos na niya ang unang training at 9 na taong gulang na siya ay pwede na siyang mag-ensayo mag-isa. Hindi ito umimik sa narinig niyang balita pero makikita natin na sobrang saya nito sa kanyang isip. Hindi kasi siya makapag-ensayo mag-isa dahil laging nasa tabi niya ang kanyang master at hindi niya magawa ang lahat ng gusto niyang gawin. Agad siyang umalis doon at pumunta sa isang lugar na walang makakakita sa kanya. Inisip ng ating bida na kahit alam niya ang karamihan ng mga importanteng mangyayari sa Muriam ay pwede pa rin niya itong makalimutan dahil meron pa ring hangganan ang utak ng isang tao. Dahil doon ay umupo ito at sinulat ang lahat ng mga pinaka-importanteng mangyayari sa kanyang hinaharap. Pagdating ng kinabukasan ay makikita natin na masayang lumabas si Chon at sinabing sa wakas ay wala na ding magbabantay sa lahat ng kanyang ginagawa. Bigla niyang naalala ang nangyari dati sa isang genius sa Mount Hua sect 66 years sa hinaharap. Nadiskubre nito ang sikreto ng Meihua Qigong, ang pinaka-basic at ang umpisa nilang nalalaman na martial arts sa kanilang sect.
Umupo ito sa isang puno at sinabing sino nga naman ang makakapag-isip na merong sikretong teknik na nakapaloob sa basic martial arts. Agad na niyang ginawa ang teknik na Meihua Youth Kung at ang ginagawa nito ay hinihigop ang energy sa loob ng puno ng Meihua. Hindi lang daw kasi mga tao ang merong ki dahil meron din ito ang mga hayop at mga puno kahit saan. Inisip ni Chon na paparangalan siya kung ipapaalam niya sa mga elder ang teknik na iyon pero itatago na lang muna niya ito dahil hindi niya gustong agawin sa totoong nakatuklas ng teknik ang kanyang mga pabuya. Pagkatapos niyang gawin ang teknik ay napansin agad niya na ang normal niyang Meihua Kikong na 5-star ay umangat na bigla sa 10-star. Hindi na niya mapataas ito lalo dahil limitado siya sa kanyang mahinang katawan pero inisip niya na marami pa naman siyang oras para mag-ensayo. Araw-araw niya itong ginagawa pagkatapos mag-ensayo kasama ang ibang mga bata doon. Napadilat ito bigla dahil meron siyang narinig na nangaasar sa kanya ng Meihua lover. Sinabi nila na kawawa naman si Chon dahil wala man lang siyang kaibigan sa buong Mount Huasek kaya ang puno na lang ng Meihua ang kanyang kinakausap. Dahan-dahan itong tumayo at binulong sa kanyang sarili na ibang klase daw talaga ang mga bata kahit anong panahon. Kung dati daw ito at matanda pa rin siya ay sasabihin lang niya na meron siyang ginagawa at papaalisin lang niya nang walang problema ang mga ito. Pero, kung gagawin daw niya ito ngayon ay lalo lang siya nitong aasarin at hindi titigil. Bigla na lang humarurot papunta sa mga nangaasar ang ating bida at sinipa agad ng malakas ang kanilang leader. Hindi naman makapaniwala ang mga kasama nito sa ginawa ni Chon kaya sinugod nila ito ng sabay-sabay pero madali lang niya itong sinalag at bumawi ng suntok. Pagkaalis ng mga bata ay umupo na ulit ang ating bida sa puno at sinabing lumakas na talaga siya dahil nakakuha siya ng 6 na buwang experience sa loob lang ng 1 buwan sa tulong ng Meihua Youth Kong. Inisip nito na sa ngayon ay kailangan muna niya itong ulit-ulitin. Kahit naman daw kasi napakarami na kanyang nalalaman ay hindi pwedeng basta na lang niya ito gawin dahil baka masira ang maayos na paglaki ng bata niyang katawan. Kung siya lang ang masusunod ay gusto na sana niyang magumpisang mag-training ng espada pero wala siyang magagawa kundi dahan-dahanin ang lahat. Biglang naputol ang kanyang iniisip dahil hinarang siya ng kanyang kakalis at sinabing siya daw ang nangbuli sa kanila. Nakita ng ating bida ang kanyang kasama at nakilala agad niya ito na master ng bata. Tinanong ng matanda si Chon kung siya ba ang tinatawag nilang Meihua lover at nagbigay galang naman agad ito at sumagot ng oo. Narinig daw nito na nagkaroon sila ng away at tinanong kung totoo ba na siya ang nagumpisa nito. Nagpatay mali siya naman ang ating bida at tinanong sa master kung ano ang ibig niyang sabihin. Nung sinabi ng matanda na inatake daw ni Chon ang mga bata ng patalikod nang wala silang ginagawa ay nabigla doon ang ating bida. Pinaliwanag nito na hindi iyon ang nangyari at sinabi na ang alaga niya ang nanganlit sa kanya habang nakaupo lang siya sa ilalim ng puno. Bigla nitong sinampal si Chon at sinabi na ang lakas naman ng loob nitong magsinungaling sa kanyang harapan. Sinubukan daw siyang kaibiganin ng kanyang estudyante pero bigla na lang daw niya itong inatake ng walang awa. Inisip ng master na hindi na sana niya ito palalakihin pero dahil nagsinungaling daw ang ating bida ay hindi na niya ito palalampasin. Pumikit na lang si Chon at inisip na kailangan na lang niya itong tanggapin para hindi na lalong lumaki ang problema. Unti-unting damilat ang ating bida dahil wala siyang naramdamang sampal at nakita niya na hinarang ng kanyang master ang kamay ng matanda. Seryosong tinanong ni Jong kung ano ang ginagawa ng kapwa niya master sa kanyang estudyante. Galit na inalis ng matanda ang kanyang kamay sa pagkakahawak ng master ni Chon at sinabing bakit siya nakikisali. Pinaliwanag ng matanda kay Jong ang sinabi sa kanya ng kanyang estudyante at sinabi na pinaparusahan lamang niya ang bata. Agad namang nagreklamo si Chon at sinabi na hindi totoo ang sinasabi nito dahil siya ang ginulo at niloko ng estudyante ng matanda. Nagulat ang ating bida nung sinabi ng kanyang master sa matanda na hindi iyon magagawa ng kanyang estudyante. Naniniwala daw siya sa kanya at alam niya na hindi nito magagawa ang ibinibintang nila. Nung tinanong ng master si Jong kung sinasabi ba niya na nagsisinungaling ang kanyang estudyante ay mahinahong sinabi sa kanya nito na sinabi lang niya na hindi iyon magagawa ng ating bida. Hindi na talaga natuwa doon ang matanda at hinawakan nito ang kanyang espada at pumorma ng parang makikipaglaban. Hinawakan lang ni Jong ang kanyang espada at kalmadong tinanong sa matanda kung sigurado ba talaga siya sa gusto niyang gawin. Napangiti naman agad ang matanda at sinabi na nadala lang siya ng kanyang emosyon.
Simpleng away lang naman daw iyon ng mga bata at hindi naman na daw nila kailangang sumali at makalipas ang ilang sandali ay umalis na din. Makikita natin na nanghina si Jong dahil sa kanyang ginawa at agad naman tumakbo sa tabi niya ang ating bida. Ngumiti ito at sinabi na ayos lang siya at medyo sumobra lang ang kanyang kinilos. Nakatingin lang sa kanya ang ating bida at inisip na alam niya kung ano ang nangyayari. Pagkalipas ng 5 taon ay mawawala na ang kanyang master dahil sa kanyang malubhang sakit. Kilala si Jong sa Mount Hua Sect dahil sa kanyang lakas at alam din ng lahat na mahina ang kanyang katawan dahil sa kakaiba niyang sakit. Kahit hindi nababawasan ang kanyang galing sa martial arts ay nahihirapan siyang gamitin ito dahil nanghihina agad siya kahit gumalaw lang siya ng konti. Kung susukitin ng kanyang lakas ay pwede daw siyang maging isa sa Mount Hua Sect Swords pero pinipigilan siya ng kanyang kondisyon. Habang tinatayo ang kanyang master ay inisip ng ating bida na hindi niya hahayaang maulit ito ulit. Gagawin daw niya ang lahat para tulungan at pigilan ang lumalalang sakit ni Jong. Nung nakapagpahinga na ang kanyang master ay inisip ng ating bida na meron siyang 2 bagay na kinakailangang gawin. Ang una ay ang mapigilan niya ang pagpanaw ng kanyang master sa susunod na 5 taon at ang unang tao na makahanap sa 3 spiritual minds. 300 years ago, meron isang tanyag na magnanakaw na kilala sa buong Muriam at ang tawag sa kanya ay 3 spiritual minds. Aktibo siya ng halos 100 taon pero walang nakita sa lahat ng kanyang mga ninakaw maliban na lang sa kanyang mga sinulat. Nung napansin ng gobyerno na wala na siyang ginagawa ay pinalabas nito na nahuli na nila ang 3 spiritual minds pero hindi naniwala sa kanila ang mga tao. Naalala ni Chon na sa susunod na 6 na taon ay merong makakadiskubre ng mga sinulat ng magnanakaw at malalaman ng buong mundo kung saan nakalagay ang kanyang kayamanan. Pagkatapos noon ay pinagkaguluhan na ito ng lahat ng tao pero mabuti na lang ay hindi naman ito nauwi sa gera. Inisip ng ating bida na kailangan niyang mauna sa lugar na yon dahil makakatulong ang laman nito para sa kanyang hinaharap. Napahinga lang ito ng malalim dahil alam niya na hindi siya makakalabas sa lugar na iyon ng mag-isa sa susunod na 6 na taon para umpisahan ang paghahanap dahil bata pa siya. Lumipas na ang ilang buwan at makikita natin na naglalakad sa labas ang ating bida pabalik sa kanyang tirahan galing sa training. Inisip nito na kakaiba talaga ang Meihua Youth Kong dahil nakuha niya sa loob lang ng kalahating buwan ang halos 2 taon na progreso. Papasok na sana siya sa loob ngunit narinig niya ang mga ubo ng kanyang master. Hindi na naman ito mapakali pero pumikit na lang ito at inisip na kailangan agad makita ng doktor ang kanyang master. Pero, alam ni Chon na hindi basta-basta tumatanggap ng pasyente ang kanilang doktor dahil naalala nito na kahit ang leader ng Mount Hua Sect ay tinatanggihan ng matanda kung ayaw talaga niya. Ilang beses na daw niyang sinubukan iyon dati kaya kailangan na lang niyang gumawa ng paraan mag-isa. Biglang napatigil ang ating bida dahil naisip nito na hindi naman niya kailangang bumili ng mga mahal na medisina gawa ng kanilang doktor. Pwede siyang humanap ng mga medicinal herb na ginagamit sa medisina at ginagamit din pampalakas ng ki. Naalala bigla ni Chon ang prutas na matatagpuan malapit sa Mount Hua 20 years sa hinaharap. Nagagawa daw nitong palakasin ang mga normal na tao at gawin silang magaling na martial artist pag kinain nila ito. Alam din ni Chon kung saan ito matatagpuan dahil pinagkalat agad ng nakadiskubre nito ang kanyang lokasyon sa buong Muriam. Kailangan na lang maghintay ng ating bida na umalis ang kanyang master para makapunta na siya doon agad. Makalipas ang 1 linggo ay nagpaalam na si Jong sa kanyang estudyante at sinabi na kailangan muna niyang umalis at aabutin siya ng mga 4 na araw. Pagkaalis ng kanyang master ay agad na ring umalis si Chon nang nagmamadali. Pagkalipas ng mahigit 1 buong araw ay nakadating na rin siya doon sa lokasyon. Tumingin siya sa ilog sa kanyang harapan at inisip na kundi lang dahil sa kanyang master ay hindi niya susuungin ang napakalamig na tubig na yun. Hinubad na nito ang kanyang damit at nilubog ang kanyang mga gamit sa lupa at nagunat na din para maghanda. Tumalon na ang ating bida sa ilog at pagdampi ng tubig sa kanyang balat ay agad nitong naramdaman ang sobrang lamig. Lumangoy lang ito ng lumangoy at inisip na kaya niyang tiisin ang lahat para maligtas ang kanyang master. Makalipas ang ilang sandali ay nakaahon na si Chon sa kabilang dulo. Niyakap nito ang kanyang sarili at sinabing muntik na daw siyang mamatay dahil sa sobrang lamig. Umupo muna ito dahil kailangan daw niyang gamitin ang kanyang energy para gumawa ng init mula sa kanyang katawan. Unti-unti na rin itong damilat at sinabing kailangan na niyang kunin agad ang prutas at bumalik na sa kanila.
Maingat itong naglakad papunta sa loob at makalipas ang ilan pang sandali ay natagpuan na din niya ang kanyang hinahanap. Agad naman napatago si Chon dahil meron siyang nakitang mythical creature na nakabantay sa puno at sa mga bunga nito. Kung ay dadaan daw ito sa sukat ay malamang ay mahigit 100 taon na ang creature na iyon. Mukha din naman daw itong natutulog kaya meron siyang pagkakataon para makuha ang prutas. Dahan-dahan itong lumapit para hindi magising ang malaking ahas. Nang dadamputin na ito ng ating bida ay nagulat siya dahil dalawa ang prutas na kanyang nakita. Pagkakuha niya sa mga ito ay agad na itong umalis pero pagkalingon niya sa likod ay nakita nito na gising ang mythical creature. Hindi siya gumalaw ng kahit na konti at nagkatitigan lang sila ng malaking ahas sandali. Mabuti na lang ay hindi siya pinansin nito at bumalik lang ito sa kanyang tulog. Dahil doon ay nagmadali nang umalis ang ating bida at pagkalabas niya sa kuweba ay inisip nito na maswerte siya dahil hindi siya sinaktan ng ahas. Lumipas na ang ilang araw at nakauwi na din siya sa kanila at ang kanyang master pero hindi alam ni Chon kung paano niya ibibigay ang prutas sa kanya. Habang iniisip nito kung ano ang kanyang rason ay nagulat ito dahil bigla na lang sumulpot sa kanyang tabi si Jong. Halata daw na meron siyang iniisip at kung hindi daw niya alam ang gagawin ay pwede siya nitong tulungan. Hindi na alam ng ating bida ang gagawin kaya bigla na lang niyang inabot sa kanyang master ang prutas at tinanong kung pwede ba niya itong kainin. Nung tinanong sa kanya ni Jong kung ano iyon ay sinabi lang nito na isa itong uri ng medisina. Tinanong sa kanya ng kanyang master kung ninakaw ba niya ito at sinabi naman ng ating bida na hindi. Tinanong din nito kung sa pilitan ba niya itong kinuha sa iba o kaya nanloko siya para makuha iyon at sinagot ito ni Chon ng hindi. Nung tinanong siya nito kung paano niya ito nakuha ay nagpalusot lang ito na nakita lang niya ang prutas malapit sa Mount Hua nung umalis siya nung nakaraan. Seryoso namang sinabi sa kanya ni Jong na halata daw sa kanyang mukha na merong siyang tinatago. Magpapaliwanag pa sana si Chon pero kinuha na ng kanyang master ang prutas at sinabing nagtitiwala naman daw ito sa kanya. Tinanong ng ating bida ang kanyang master kung bakit ito nagtiwala sa kanya kahit hindi siya nagpaliwanag kung saan galing ang prutas na iyon. Sinabi naman ni Jong na normal lang daw na magtiwala ang isang master sa kanyang estudyante. Kung hindi daw siya nagtitiwala kay Chon ay tinanong na daw sana siya nito kung ano ang problema nung nakaraang taon pa. Hindi daw nito alam kung bakit pero napansin ng kanyang master na bigla na lang naging mature ang ating bida at sinusubukan niya itong hindi ipakita sa kanya. Napatango na lang si Chon nung sinabi ng kanyang master na hindi siguro nito sinabi sa kanya kung bakit dahil meron siyang magandang rason. Kung ganun daw, meron din sigurong magandang rason ng ating bida kung bakit niya binibigay sa kanyang ang prutas na iyon kaya wala siyang rason para tanggihan ito. Maluha-luha namang nagpasalamat sa kanya si Chon at nakangiti lang na sinabi sa kanya ni Jong na siya na ang bahala sa kanyang katawan habang kinakan nito ang prutas. Agad naman itong napansin na merong kakaiba na nangyayari sa kanyang katawan. Mas malakas daw ito sa lahat ng gamot na kanyang nainom at hindi sumusunod sa kanya ang kanyang katawan. Agad naman itong naisip ang kanyang estudyante at sinabing hindi pa niya ito pwedeng iwanan dahil sobrang bata pa nito. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na ang master ng ating bida sa paggamit ng gamot at lumabas na ito para tawagin ang kanyang estudyante. Agad nitong niyakap si Chon at nagpasalamat dahil niligtas daw nito ang kanyang buhay. Nung tinanong ng ating bida kung ano ang nangyari ay sinabi sa kanya ni Jong na ang kanyang life force key pala ang sanhi ng kanyang sakit. Ang life force key ay isang uri ng ki na nasa katawan ng lahat ng tao pagkapanganak pa lang at hindi na ito nababalik kapag nawala na kaya pag naubos ito ay pwedeng ikamatay o magkaroon ng malubhang sakit. Napangiti si Jong dahil inisip nito na ang prutas lang pala na bigay sa kanya ni Chon ang makakapagpapagaling sa kanya. Masaya din ang ating bida dahil hindi na talaga mangyayari ang pagkawala ng kanyang master at nabago na talaga niya ang hinaharap. Masaya nitong niyakap si Jong at sinabi na natutuwa talaga siya dahil gumana ang kinain niyang prutas. Maluha-luha naman ulit nagpasalamat sa kanya ang kanyang master at nanghingi ng tawad dahil pinag-alala siya nito. Biglang tinihil ni Jong ang kanilang kasiyahan dahil sinabi nito na meron siyang ibibigay sa ating bida. Nilabas nito ang pangalawang prutas at sinabing gusto niya na ang ating bida ang kumain nito. Nagreklamo naman agad ang kanyang estudyante at sinabing kailangan niya iyon kung sakaling bumalik ang kanyang sakit. Siniguro naman sa kanya ni Jong na kilala niya ang sarili niyang katawan at pinanggako na ayos na daw talaga siya.
Pipilitin pa sana ni Chon ang kanyang master pero seryoso lang itong tumingin sa kanya na para bang sinabing wag na siyang magreklamo. Napahinga na lang ito ng malalim at sinabing wala naman na siyang magagawa at tinanggap na ang prutas. Umalis na siya para mapag-isa at habang kinakan ng prutas ay inisip ng ating bida na ayos na ang kanyang master kaya makakapag-focus na muna sa ibang bagay. Kailangan na niyang ipagpatuloy ang kanyang training pagkatapos kainin ng prutas at makuha ang lahat ng epekto nito. Makalipas ang ilang sandali ay makikita natin na nag-meditate si Chon at iniisip nito na dahil sa taas ng naabot niya sa dati niyang buhay ay napakadami niyang magagawa pag na-master niya ang Plum Blossom Key Arts. Pero, pag masyado naman siyang lumakas agad ay makikilala siya sa buong sect at dahil doon ay magkakaroon ng hadlang ang kanyang pag-ensayo. Napadilat ito dahil napagtanto niya na kailangan na muna niyang pag-aralan ang Plum Blossom Key Arts ng patago at kailangan din niya itong sabayan ng iba pang teknik. Naalala naman niya agad ang first generation move ng Mount Hua sect na Purple Haze Arts at ang teknik na iyon daw ay pinapasa lamang sa mga Supreme Elders sa kanilang sect. Napakarami ang nawalang buhay sa Age of War at pati ang Supreme Elder ng panahon nilang iyon ay nawala dahil sa gera. Nakuha ng kanyang estudyante ang titulong Supreme Elder pero dahil wala pa itong estudyante, inisip nito na pwede rin siyang mamatay kaya sinabi nito ang mga importanteng detalye ng teknik na iyon sa 5 normal na elders. Merong espesyal na katangian ang Purple Haze Arts na nagpapahirap sa teknik na iyon. Nakuha ng Purple Haze Arts ang kanyang pangalan dahil sa kulay na nilalabas nito kapag ito ay ginagamit pero napapalabas lang nila ito kapag naabot na ng gumagamit nito ang kanilang sariling limitasyon. Hanggat hindi pa naabot ng gumagamit ang kanilang limitasyon ay hindi pa nila ito magagamit ng tama at hindi pa lalabas ang kulay nito kaya iyon daw ang perpektong teknik na pwede niyang pag-aralan ng patago. Napatayo na ito at sinabi na sa oras na ma-master na niya iyon at tinanong na siya kung paano niya ito natutunan ay mag-uumpisa na ang Age of War kaya hindi na importante ang rason. Lumipas na ang mahigit 1 buwan nung kinain ng ating bida ang prutas at sinabi nito na napasa kanya na rin ito sa wakas. Kung bibilangin daw nito ang inner key na kanyang nakuha dahil doon ay nagkaroon siya ng halos 30 years. Medyo nadismaya si Chon dahil masyado pa kasing mahina ang kanyang katawan kaya hindi niya nasulit ang epekto ng prutas. Tinignan din siya ng kanyang master at sinabing napa sa kanya na nga sa wakas ang essence ng prutas. Alam nito na nahirapan ang kanyang estudyante pero proud daw ito sa kanya dahil nagawa niya ito nang walang problema. Napakagaling din daw talaga ng nakuha niyang prutas dahil nakita nito na napakaraming inner key ang nakuha ni Chon sa loob lamang ng sandaling panahon. Dahil sa mga nangyari ay sinabi sa kanya ng kanyang master na pwede na silang mag-umpisa ng enhancement exercises sa araw na iyon. Ginawa daw niya ang exercise na iyon dahil iniisip niya kung paano gagaling ang dati niyang kalagayan at isipin na lang daw niya ng isa itong pisikal na training. Maganda na merong mahigit 30 years na inner key ang nasa katawan ng ating bida pero hindi lang daw iyon positibo. Sa mundo ng Miriam, kailangan daw na balanse lagi ang ki at ang katawan dahil kung hindi ay maaari itong masira. Napangiti ang ating bida dahil naisip nito na bago ang mga kaganapan na ito at hindi iyon nangyari sa dati niyang buhay. Tumayo na ito at yumuko sa harap ng kanyang master at magalang na sinabing isa sa puso niya ang lahat ng kanyang ituturo. Una, kailangan ubusin ng ating bida ang kanyang inner key gamit ang paggalaw. Pangalawa, pag naubos na niya ito ay kailangan niyang akyatin ang bundok sa kanilang harapan. Habang umaakyat ay inisip ni Chon na magandang training ang kanilang ginagawa dahil kaparehas daw ng bakal ang katawan ng tao dahil tumitibay ito pag nasasaktan. Kaso lang ay naisip din niya na pwede siyang mamatay agad kapag nagkamali siya ng hakbang. Umiiyak nitong sinabi sa kanyang master na delikado ito dahil pwede siyang mamatay at sobra ang sakit nito sa kamay. Hindi alam ng ating bida ang sasabihin nung sinabi sa kanya ni Jong na alam niya na masakit ang kanyang ginagawa pero lilipas din naman daw ito. Alam din ng kanyang master ang nararamdaman ng ating bida dahil ginagawa na daw niya ang training na iyon mula pagkabata at lagi niya itong natatapos. Nanghingi ito ng tawad sa kanyang estudyante dahil ayaw niya na nasasaktan ito pero kung hindi daw niya ito gagawin ay magiging tamad ito at aasa na lang sa kanyang inner key. Makalipas ang mahigit 2 buwan ay makikita natin na pinupuri ni Jong ang kanyang estudyante. Maluha-luha nitong sinabi na alam niyang napakahirap ng paulit-ulit na pag-akyat ng bundok pero kinaya niya ito.
Makikita naman natin na parang wala ng buhay ang ating bida at sinasabi sa kanyang sarili na buti na lang ay natapos na ito dahil hindi na niya kakayanin kung aakyat pa siya ng isang beses. Nakapagpahinga na si Chon ng isang araw at habang nakahiga ay iniisip nito na dahil sa paulit-ulit na training nila ay tumangkad siya ng konti at mas lalo pa niyang nahasa ang kanyang Plum Blossom Arts. Habang iniisip kung ano ang sunod nilang gagawin ng kanyang master ay bigla na lang itong dumating at tinawag ang ating bida sa labas. Pumunta sila sa isang arena at sinabing kumuha siya ng isang wooden sword. Sinabi ni Jong na simula sa araw na iyon ay tapos na sila sa pag-akyat ng bundok at uumpisahan na nila ang swordsmanship. Nagumpisa ito agad at sinabing ipapakita muna niya sa kanyang estudyante ang Plum Blossom Sword Art. Sa pagkakaalala ni Chon ay nawala ang kanyang master bago pa nito maabot ang kanyang peak. Seryoso lang itong nanunood at bigla na lang siyang nagulat dahil meron siyang kakaibang napansin. Ang kulang daw kay Jong ay enlightenment at inisip ng ating bida kung pwede ba niya itong matulungan. Inisip nito na nararapat na maabot ng kanyang master ang kanyang pinakamalakas at kung kaya niya ay tutulungan niya ito. Makalipas ang isang linggo at habang nanunood sa ating bida ang kanyang master ay makikita natin na nanlaki ang mata nito sa gulat. Nakita nito na halos na master na niya ang lahat ng kanyang mga tinuro nung linggong iyon. Habang iniisip ni Chon kung paano niya tutulungan ang kanyang master at iniisip naman ni Jong na alam niyang hindi ordinaryo ang kanyang estudyante pero hindi niya inaasahang ganun ito kalakas. Sinabi nito na isang genius si Chon at kaya nitong makapasa sa Lotus Unit. Siyempre, hindi naman talaga genius ang ating bida at ginagawa lang niya ang mga bagay na kanyang nalalaman. Biglang lumapit ang ating bida kay Jong at tinanong kung pwede ba siya nitong pakitaan ng ibang sword art maliban sa Plum Blossom Sword Art. Hindi naman daw niya pinagdududahan ang kanyang turo pero gusto lang niyang makakita ng iba pang sword art na galing sa Mount Hua Sect. Naintindihan naman ito agad ng kanyang master at sinabing ipapakita nito sa kanya ang 14 Plum Blossom Sword Art. Bago siya magumpisa ay tinanong muna niya ang kanyang estudyante kung meron ba siyang nalalaman tungkol sa sword art na iyon. Tumango ito at sinabing ang 14 Plum Blossom Sword Art ay isang Mount Hua Sect technique na nagmula sa 24 Plum Blossom Sword Art at nag-uumpisa ito sa unang move na Plum Blossom by the Roadside at nagtatapos sa 14th move na Tainted Plum Blossom. Natuwa si Jong dahil alam ni Chon ang sword art na iyon kaya agad na niya itong inumpisahan at pinakita sa kanyang estudyante. Napansin ng ating bida na perpekto ang galaw ng kanyang master hanggang sa pang-9 na segundo pero nahihirapan na ito pagdating sa 10 segundo pataas. Napansin din nito na workmanship talaga ang kailangan nito at hindi enlightenment. Pagkatapos gawin ni Jong ang sword art ay nanghingi ito ng tawad kay Chon at sinabing hindi pa masidong bihasa ang kanyang master para magawa ito ng perpekto. Pinagaan naman ng ating bida ang kanyang loob at sinabing hindi ito totoo dahil kahit na sino sa Mount Hua Sect ay mapapahanga sa kanyang swordsmanship. Alam na ni Chon ang kailangan niyang gawin kaya tinanong nito sa kanyang master kung pwede ba na niya ulit makita ang sword art na iyon ng mas mabagal. Kahit na martial arts o kaya swordsmanship, pag pinabagal ang isang teknik ay mas mahirap itong gawin. At kilala ang 14 Plum Blossom Sword Art dahil mahirap ang teknik na ito at kinakailangan nito ng mahusay na konsentrasyon. Nung natapos ni Jong ang sword art ng mas mabagal ay meron itong napansin. Napansin din ito ng ating bida at pinaliwanag na hindi balanse ang 5 elements sa katawan ni Jong dahil sa kinain niyang prutas. Niligtas nga ng prutas na iyon ang kanyang buhay pero pinigilan naman nito ang pag-abot ng kanyang master sa susunod na stage. Binaba nito ang kanyang espada at nag-meditate dahil nalaman na din niya ang kanyang kailangang gawin. Minsan daw ay kailangan lang nilang itigil ang lahat at magpahinga para maintindihan kung ano ang kailangan nilang gawin. Lumipat naman saglit ang ating storya sa Emperor's Palace dahil nag-uusap-usap doon ang mga elder. Sinabi ng isa sa kanila na kilala niya mismo si Jong at inasahan niya na makakaya niyang lampasan ang kanyang sakit. Narinig din daw nito na napagaling na niya ang kanyang mahinang katawan at mas lalo pa daw siyang lumakas. Dahil doon ay napagsundoan ng mga elder na subukan si Jong at magsagawa ng exam para sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa ay natawa ang master ng ating bida dahil hindi na daw kasi niya matandaan kung kailan siya huling nagkamisyon. Nung tinanong sa kanya ni Chon kung tungkol saan ang kanyang gagawin ay hinawakan lang nito ang kanyang ulo at sinabing hindi niya kailangan mag-alala. Nagulat naman ang kanyang estudyante nung sinabi niya na inilista nito si Chon para sa Lotus Unit Evaluation.
Sinabi nito sa ating bida na naniniwala siya na kaya niyang pumasa doon at hindi niya kailangang ma-pressure dahil okay lang naman kahit hindi daw siya pumasa. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpaalam na sa kanya si Jong at sinabing hindi siya masyadong magtatagal. Naalala agad ni Chon na ang Lotus Pavilion o mas kilala din sa pangalang Lotus Unit ay isang lugar sa Mount Hua Sect at ang mga 4th generation pupils lang ang tinatanggap. Doon pumupunta ang mga napipiling 4th generation pupils para mag-training hanggang bago sila umabot sa tamang edad. Napahinga na lang ng malalim ang ating bida dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Naalala kasi niya na gustong-gusto niya dating sumali doon bago siya mamatay pero hindi na siya sigurado ngayon kung gusto pa ba niya ito o hindi. Hindi daw kasi pwede na mawala ang kanyang focus sa 3 spiritual minds. Bigla siyang napatigil sa kanyang iniisip dahil naalala niya na madidiskubre na ang mga sulat ng 3 spiritual minds sa susunod na 5 taon. Kaya, kakailanganin daw niyang makapasok sa Tournament of Strength sa susunod na 1 o 2 taon at kakailanganin din niya ng 1 pang taon para ilipat ang mga kayamanang makukuha niya doon. Kakailangan din niyang makahanap ng tao na kanyang mapagkakatiwalaan ng lubos kaya kakailanganin niya ng mahigit 2 taon para matupad ang susunod niyang plano. Tumayo ito dahil buo na ang kanyang loob at inisip na kailangan niya munang pumasok sa Lotus Unit at ipakita kung ano ang kaya niya. Lumipat na ang ating storya sa araw ng evaluation para makapasok sa Lotus Unit. Makikita natin doon na halo-halo ang emosyon ng mga batang gustong sumali dahil meron mga natatakot, masama ang pakiramdam, at meron din namang matatapang. Napansin ng iba na meron daw bagong mukha na sumali at sinabing mukha na daw siyang matanda. Nagsalita naman ng isa at sinabing nakita na daw niya ang lalaking iyon dati dahil siya ang estudyante ni Yu Jongmok. Sinabi naman ng isa na sikat daw ang kanyang master pero wala silang espesyal na narinig tungkol sa kanyang estudyante. Narinig ito ng ating bida at sinabi sa kanyang sarili na palalampasin na muna niya ito ngayon dahil hindi niya gusto pag may mga naninira sa kanyang master. Tumingin na lang ito sa mga batang gatong sumali at napansin niya na walang kahit sino ang talentado kaya hindi niya kailangang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para pumasa. Bigla namang nagulat si Chon at ang iba pang mga bata na nandun dahil meron silang nakita na hindi nila gustong makalaban. Siya ay si Nakso Wool at tatawagin na lang natin siyang Wool para mas madali. Nakatingin lang sa kanya ang ating bida habang iniisip na bakit nandoon ang Plum Blossom Phoenix. Siya daw ang descendant ng Transcendence Master of the Blood and Iron Sword Wielder at dahil sa kanyang lakas ay siya ang kauna-unahang nagkaroon ng Phoenix sa pangalan. Pero, sabi nga sa kasabihan ay ang pinakamagandang bulaklak daw ay ang unang nabubulok dahil sa oras ng Age of War ay itinuring siyang bayani pero namatay siya bago pa umabot sa edad na 20, nung tinawag na ang susunod na gustong sumali ay pinakita na tinalo agad ito ni Wool gamit lang ang isang atake. Dahil doon ay lalo pang natakot ang iba pang mga kalahok na nandoon sa lugar. Kahit na ganon ay nagtaas agad ng kamay ang ating bida at sinabi na gusto niyang sumubok. Habang naglalakad papunta sa harap ni Wool ay naririnig niya ang mga bulong ng mga bata na nandun kagaya ng hindi siya uubra at hindi niya daw ata kilala ang kanyang makakalaban. Pagkadating sa gitna ay agad nitong tinanong ang referee kung pwede na ba siyang mag-umpisa agad. Pagkasabi nito ng oo ay agad yumuko sa kanyang harapan si Wool at sinabihan siya ng good luck. Dahil doon ay nag-umpisa na ang kanilang laban at pumorma na agad ang dalawa. Sinabi ng babae sa ating bida na ibibigay nito sa kanya ang unang atake kaya nagpasalamat naman agad sa kanya si Chon. Mabilis naman itong napunta sa harap ng kanyang kalaban para atakihin ito ng mabilis. Nabigla si Wool sa kanyang bilis pero nasalag niya ito sa huling segundo bago ito tumama sa kanya. Napatingin ito sa mata ng ating bida at inisip na hindi lang siya puro bilis dahil napakalakas din ng kanyang internal force. Humakbang ito ng mabilis palayo at pinakalma ang kanyang sarili. Kailangan daw niyang tignan maigi ang bawat galaw ni Chon at isipin kung paano siya aatake ng sunod. Habang nag-iisip ay bigla na lang sumulpot ang ating bida sa taas ng kanyang kalaban at naghanda na para talunin ito. Dahil pinapanood siya ni Wool ng maigi ay nasalag niya ang atake ng ating bida. Nakakasabay sa kanya ang babae pero makikita natin na hindi ito nananalo kahit na konti. Inatake siya ni Chon ng malakas kaya wala na siyang nagawa kundi mag-alaw ang kanyang espada pataas. Naramdaman nito ang bigat ng atake ng ating bida sa kanyang kamay kaya napapikit na lang ito at binitawan ang kanyang sandata.
Pagkabagsak nito sa lapag ay nagsalita na rin si Wall at sinabing natalo siya nito ng patas. Nung marinig ito ng referee ay sinigaw niya agad ito ng malakas at makikita natin na hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig. Hindi sumang-ayon ang mga nanunood sa kanya dahil sinabi nila na tulak lang ang kanyang ginawa gamit ang espada at hindi swordsmanship. Inasahan naman daw ni Chon na hindi ito magugustuhan ng mga nanunood dahil hindi niya pinakita ang lahat ng kanyang lakas pero hindi lang niya ito gusto dahil baka madamay ang pangalan ng kanyang master. Lumipat saglit ang ating storya sa mga elders at makikita natin ang Blood and Iron Sword wielder na si Shimo K. Ryan at sinabi nito na hindi niya gusto ang nangyari. Sinabi naman sa kanya ng wise elder na si Haksong na bakit hindi muna nila pakinggan ang buong storya. Nagsalita din doon ang elder na si Zhou Muyang at sinabing sumasang-ayon siya kay Elder Shim. Bigla silang pinigil ng elixir maker na si Young Jin at sinabi nito na narinig daw niya na kumain ng isang elixir ang estudyante ni Jong. Hindi naman daw nila ito pwedeng tanggaling sa kanyang katawan kaya mas okay na tignan na lang niya ito ng malapitan. Habang nag-iisip ang lahat ng mga elder ay nagsalita na ang kanilang leader. Ito ay ang Plum Blossom Sword Master na si Uiji Kyle at sinabi nito na pasalihin na nila ang ating bida. Meron namang mga nagreklamo at sinabing isa lamang siyang 10 taong gulang na bata at kalahati pa lang ng edukasyon ang kanyang nakukuha. Sinabi naman ng iba na kung malaki talaga ang potensyal nito ay wala naman itong may dudulot na masama para sa kanila. Dahil doon ay sinabi sa kanila ni Uiji Kyle na tapos na ang meeting na iyon at papasok sa Lotus Unit sa taong iyon ay ang ating bida at si Nakso Wall. Mabilis na lumipas ang 1 taon at makikita natin na nag-meditate si Chon sa ilalim ng puno. Bigla na lang sumulpot doon si Wall at bigla na lang binulungan ang ating bida ng senior brother. Sinabi naman nito na kung itutuloy pa niyang gawin ang ganun ay baka sumailalim si Chon sa key deviation. Natakot naman doon ang babae at seryosong nanghingi ng tawad sa ating bida. Nung pinatawad na siya ni Chon ay umupo ito sa kanyang tabi at tinanong kung ang pinapakita ba niya sa kanilang mga training at laban ang totoo niyang lakas. Nagulat ito sa tanong ni Wall kaya nagpalusot na lang ito na iyon talaga ang tunay niyang lakas. Pagkatapos noon ay tumayo na din ang ating bida at sinabi sa babae na alam naman niya na ayaw ng kanyang master kay Chon at mas mabuti kung hindi na ito lalapit sa kanya. Nung makalayo ito ng konti ay bigla na lang itong nanghinayang. Naaalala pa rin niya ang unang beses na nakita niya ang Plum Blossom Sword Phoenix sa una niyang buhay. Dahil sa kanyang lakas at ganda ay walang ibang nagawa ang ating bida kundi ang tumingin lang sa kanya mula sa malayo. Habang iniisip niya na kailangan niyang tiisin ito ay bigla na lang may sumigaw sa malayo at tinawag siyang mahina. Iyon ang kanyang senior brother at tinanong nito sa ating bida kung bakit hindi niya sinusunod ang kanyang utos. Malinaw daw nitong sinabi sa kanya na wag siyang lalapit kay Wall pero nakita niya ito na nakikipag-usap sa kanya. Habang inaalog siya ng kanyang senior brother ay sinabi nito na nagkakamali siya dahil meron lang daw pinasabi sa kanya ang kanilang teacher. Naniwala naman agad sa kanya ang bully at sinabing wag na niyang lalapitan ang kanyang Princess Wall. Napapikit na lang si Chon at sinabi na kailangan niyang tiising ang lahat ng ito para makaalis na siya agad sa lugar na iyon. Dumalaw ang ating bida sa opisina ng isang elder dahil pinatawag siya nito at habang hinahawakan ang kanyang kamay ay hindi pa rin daw ito makapaniwala na napakalakas ng kanyang inner key. Sinabi ng matanda na pinagdamot daw nila ng mahina niyang master ang nakuha nilang prutas kaya sila lang ang nakinabang dito. Tinig naman ni Chon ng masama ang elder at tinanong kung masaya ba para sa kanya ang lokohin ng isang bata na katulad niya. Tumawa lang ito ng malakas at sinabing sobrang saya daw nito. Aalis na sana ang ating bida sa kanyang opisina pero sinabi ng matanda na meron siyang balita tungkol sa kanyang master kaya mabilis itong umupo ulit. Pagkatapos nilang pag-usapan si Jong ay yumuko na sa harap ng elder ang ating bida at nagpasalamat sa mga sinabi nito sa kanya. Nung malapit nang makaalais si Chon ay sinabi sa kanya ng elder na kailangan na niyang maghanda para lumabas ng kanilang sect. Alam naman daw ng ating bida na ang mga miyembro ng Lotus Unit ay hamak na mas malakas sa normal ng mga estudyante kaya sila lang ang pinapayagang lumabas. Dumating na ang araw na lalabas ang ating bida sa Mount Hua Sect at ang sasama sa kanila ay ang 14th Gallant Swordsman na si Gupang. Nag-roll call muna ito at tinawag ang mga pangalan ng sasama sa kanya na sina Jiang Hong, Hang So-yun at ang ating bida na si Chon. Nakita ng lalaki na medyo kabado ang mga bata kaya nakangiti nitong sinabi na wag silang mag-alala dahil hindi naman sila mapapahamak.
Dahil doon ay kumalma na ang mga ito at nagumpisa na silang lumakad. Bigla namang nagsalita ang ating bida at tinanong sa kanilang bantay kung saan ang kanilang destinasyon. Sinabi nito na sa timog sila dadaan papuntang Guizhou at dadaanan nila ang Chongqing. Nagulat naman doon ang babae dahil alam nila na ito ay pinagigitnaan ng Just Faction at ng Unjust Faction. Pinaliwanag naman ni Gupang na kahit delikado sa kanilang pupuntahan ay maraming master doon na galing sa Just Faction kaya hindi sila mapapahamak. Napangiti naman si Chon dahil pamilyar sa kanya ang lugar na Chongqing dahil nandoon ang treasure tomb ng Three Spiritual Minds. Kahit saan sila pumunta sa lugar na iyon ay madadaanan nila ang Chongqing dahil ito ang nagdudugtong sa lahat ng bansa. Dumaan lang sila doon pero hindi nakapunta ang ating bida sa treasure tomb dahil meron silang bantay. Hindi pa siya pwedeng gumalaw sa ngayon dahil kahit na makatakas man siya kay Gopang ay maraming gumagala doon na galing sa iba't ibang organisasyon. Dumating na sila sa harap ng ilog at inarkila ang bangka ng isang matanda. Habang naglalayag ay may nakitang barko ang isang bata at tinuro niya ito sa kanilang bantay. Nakilala nila ang tatak na nakalagay doon kaya makikita natin na bigla silang pumorma na parang makikipaglaban. Pinaliwanag nito na ang tawag sa barkong iyon ay Husian at isa itong uri ng battleship kaya sinabi niya sa kanyang mga alaga na kumalma at huwag masyadong matapang. Huminto ang barko sa kanilang harapan at nagsalita ang lalaki na nandoon at nanghingi ng tawad dahil hinarang sila nito. Kabilang daw sila sa 18 pirate stronghold na nagpoprotekta sa ilog na iyon. Ginagawa daw nila iyon ng walang kapalit pero merong silang naging problema kaya malaking tulong daw kung meron silang maibibigay sa kanya. Nagpasalamat si Gupang sa kanilang ginagawa pero nanghingi ng tawad dahil iyon lang daw ang kanyang kayang ibigay. Pagkakuha doon ng lalaki ay masaya itong nagpasalamat at sinabi na pwede na daw silang tumawid. Galit namang nagreklamo sa kanilang bantay ang dalawang bata at tinanong kung bakit siya nagpauto sa piratang iyon. Kahit wala daw sila masyadong training sa paglaban sa tubig ay alam nila na hindi uobra ang mga iyon sa espada ng Mount Huasek. Hindi na ito natiis ni Gupang kaya sumigaw ito at pinatahimik agad ang dalawa. Huminga ito ng malalim para kumalma at tinanong sa dalawang bata kung sa tingin ba talaga nila ay matatakot siya sa mga pirata. Pinaliwanag nito na binigyan na lang niya ng pera ang mga ito para hindi magkagulo dahil sa maliit na bagay lang. Wala silang mapapadala kung makikipaglaban sila dahil kahit ang isang bansa ay nahihirapan sa pagsuway sa mga pirata. Alam ito ng ating bida at sinabi na malaki kasi ang lamang nila dahil eksperto ang mga ito sa paglaban sa tubig. At kung sakaling matalo man daw nila ang mga pirata kanina ay kakalat agad ang balita sa buong 18 strongholds. Tinanong ni Gupang ang babae kung sino kaya ang mapapahamak kung dumating sila sa sitwasyong iyon. Nung sinabi ng babae na ang Mount Huasek daw ang mapapahamak ay humindi agad ang kanilang bantay. Ang una daw na mapapahamak ay ang matandang kasama nila ngayon. Hindi kaya ng mga pirata ang Mount Huasek kaya ilalabas na lang nila ang kanilang galit sa matandang nakita nila at sa pamilya nito. Nakasalalay sa kanilang lahat ang buhay ng matanda kaya mas pinili na lang daw niya na bigyan ng konting pera ang mga pirata kesa lumaki pa ang gulo. Yumuko na lang ang dalawa dahil naintindihan na nila ang kanilang mali. Pinaliwanag sa kanila ni Gupang na alam naman daw niya ang kanilang nararamdaman at tama naman daw ito pero kailangan muna nila laging mag-isip bago gumawa ng malaking desisyon. Makalipas ang ilan pang sandali ay dumating na din sila sa Guizhou. Biglang naalala ng ating bida ang Merchant King na si Li Yuche dahil kahit hindi pa siya sikat ngayon ay siya ang kauna-unahang merchant sa Central District. Kailangan niyang gawin ang lahat para mahanap ito at maging kakampi dahil sa galing niyang humawak ng pera. Pag nakuha kasi niya ang loob ng Merchant King ay pwede niyang iwan ang makukuha niyang kayamanan na galing sa Three Spiritual Minds sa kanya. Nagulat ang mga ito dahil may nagsalita bigla sa kanilang gilid at sinabing nakita daw sila nito mula sa malayo at napansin na mukha daw silang mga swordsmen na galing sa Just Faction. Sinabi sa kanya ni Gopang na hindi nila kailangan ng tulong sa pagdala ng kanilang mga gamit at ituro na lang daw niya ang daan papunta sa Merem Union's Guiyang branch. Hindi na nila kailangan maghanap ng hotel dahil patutuloyin naman daw sila ng Guiyang branch doon. Nagulat naman ang lalaki dahil hindi daw basta-basta ang mga pinapatuloy doon ng branch kaya tinanong nito ang pangalan niya. Pagkasabi nito na siya ay si Gopang na galing sa Mount Huasek ay inisip agad ng lalaki na VIP ang mga ito.
Agad nitong tinuro ang daan at matapos ang ilang sandali ng paglalakad ay nakadating na sila doon. Agad silang sinalubong ng branch manager ng branch na si Shin Do-byun at sinabi na isang karanagalan daw ang makilala ang 14th Gallant Swordsman ng Mount Hua. Ibinalik sa kanya ni Gopang ang karangalan at sinabi ng manager na hinanda na niya doon ang kanilang tutuluyan. Nagpasalamat agad sa kanya si Gopang at sinabing gagawin nila ang kahit na anong misyon na ibibigay nila sa abot ng kanilang makakaya. Sinabi ng manager na nandun din pala sa lugar na iyon ang mga Zog. Malamang daw ay makakasama nila ito sa kanilang misyon kaya mas mabuti na magkita muna sila bago ang lahat. Makikita natin na nagulat ang ating bida dahil pamilyar sa kanya ang pangalang iyon. Pagdating ng hapon ay makikita natin na tinawag ng isang lalaki si Gopang sa kanyang alias na 14th Gallant Swordsman. Siya pala ay ang Great Minister na si Zugsak at nagkamustahan sila dahil halos 3 taon na daw nung huli silang magkita. Nakita nito ang mga bata sa likod ni Gopang at nakilala nito agad na taga-Lotus Unit ang mga ito kaya sinabi ni Zugsak na dinala din niya ang mga susunod na henerasyon ng Zog Royal Family. Inaasahan daw nito na magkakasundo ang mga bata at magkakaroon ng magandang relasyon para sa kinabukasan ng Murim. Ang unang nagpakilala ay si Zugsang at kilala daw siya sa kaangho sa kanyang palayaw na Beautiful Jade Confucius. Ang sunod naman ay si Zugsuran at sinabi nito na ate niya si Zugsang. Namulan ng sobra ang mukha ni Jang Hong dahil nagandahan ito ng sobra kay Zugsuran. Ang huling lumabas naman ay si Zugsong Kai at nakayuko lang nitong sinabi ang kanyang pangalan. Sinabi ng kanilang bantay na pagpasensyahan na daw nila ang bata dahil tahimik daw talaga ito at hindi mahilig makipag-usap. Niloko naman ni Jang Hong ang ating bida at sinabi na parehas daw sila ng bata at mukhang magkakasundo sila. Habang nakatingin sa tatlo ay inisip ni Chon na hindi daw niya inaasahang makikita niya ang mga ito doon. Si Zugsang daw ay tatawagin Heavenly Army sa hinaharap dahil sa kanyang lakas at nakilala agad siya bago pa lang umabot sa edad na 20, si Zugsuran naman ay ang tinatawag na skimmer dahil kahit na si Zugsang ang kumikilos ay siya naman ang nagpaplano ng lahat ng kanyang gagawin. Si Zugsong Kai naman ay importante din pero late na nung nadiskubre ang kanyang talento. Tinatawag siyang kakaiba dahil ang gusto lang niyang pag-aralan ay ang art of machinery pero walang kwenta lang ang tingin ng lahat sa art na iyon. Magkakasama na ang mga bata at habang naglalakad sila ay merong tinanong si Zugsang. Naalala kasi niya na sinundan ng ating bida si Zugsong Kai kaya tinanong nito kung tinuturing din bang kakaiba ang kanilang kasama sa Mount Hua sect. Napangiti na lang doon ang babae at sinabi nito na medyo kakaiba nga ang kanyang senior brother. Lumipat agad ang storya sa dalawa at makikita natin na hinarang ni Chon ang bata at tinanong nito kung pwede ba silang maging magkaibigan. Pasiga naman tinanong sa kanya nito kung bakit niya ginagawa iyon at sinagot ng ating bida na gusto lang niyang makilala ang bata. Kailangan daw niyang kumalma dahil kung gagawin niya ang kanyang iniisip ay lalo itong lalayo sa kanya. Bigla na lang naging seryoso si Zugsong Kai at sinabi nito kay Chon na isa lamang siyang walang kwentang bata na nilalay sa kanilang pamilya kaya mas mabuti na lumayo na lang siya sa kanya. Naalala naman ng ating bida ang nangyari dati at kung paano nakilala ang bata. Nagumpisa ito nung natagpuan ang treasure tomb ng Three Spiritual Minds. Napakaraming patibong doon sa loob at dahil sa kaalaman ni Zugsong Kai sa machinery ay natulungan niya ang kanyang pamilya sa pagkuha ng napakaraming kayamanan. Akala ng bata ay magbabago na ang pagtingin sa kanya ng mga tao dahil sa nangyari pero nagkakamali siya. Merong mga nagbago ang isip tungkol sa kanya pero sinabi lang ng mga ito na buti na lang ay meron siyang silbi. Lumipas ang maraming taon at nakalimutan na naman ng mga tao si Zugsong Kai pero bigla na lang ulit sumikat ang art of machinery dahil ginagamit ito sa mga gera. Bigla na naman itong nakilala at dahil siya lang ang may malawak na kaalaman dito ay sa kanya napunta ang lahat ng trabaho. Isinilid siya sa isang kwarto para magtrabaho habang binabantayan siya ng mga guard. Walang tigil itong nagtrabaho pero dahil mag-isa lang siya ay hindi na niya kinaya ang pagod at ang hirap sa mentalidad kaya tinapos na niya ang kanyang buhay pagkatapos ng mahigit 10 taon nung siya ay nasa 50 na. Dahil doon ay naisip ng ating bida na hindi niya pwedeng pakitaan ng masama ang batang nasa harap niya ngayon. Pinaliwanag nito na huwag siyang makinig sa iba at kung mahal talaga niya ang art of machinery ay ituloy lang niya ito dahil sa tingin daw ni Chon ay astig ito. Tinawag pa nitong genius ang bata at sinabing kung meron siyang kailangan ay sabihin lang nito sa kanya.
Sumama naman bigla ang mukha ni Zug Songkai at tinanong kung inutos ba ng kanyang uncle na sabihin nito sa kanya ang lahat ng iyon. Bago pa makasagot ang ating bida ay pumasok na sa kanyang kwarto ang bata at sinaraduhan na ito at sinabing umalis na lang siya. Lumipat bigla ang ating storya sa mga matatanda at makikita natin na meron silang pinaplano. Sinabi ng branch manager na ayon sa natanggap niyang report kahapon ay merong mga nanggugulo sa kanilang lugar at kailangan nito ng kanilang tulong. Sinabi ni Zugsak na medyo delikado ang misyon pero magandang pagkakataon ito para makakuha ng experience ang mga bata na kanyang kasama. Wala na rin namang nagawa si Gopang at sinabi na tinatanggap na din ng Mount Hua sect ang misyong iyon. Napatayo agad ang manager dahil sa tuwa at sinabi sa dalawa na kailangan na nilang mag-ayos dahil aalis sila ng hapon. Habang naglalakad papunta sa tagpuan ay sinabi ni Zug Songkai na hindi naman ito gera ng just at unjust faction kaya bakit nadadamay ang lugar na iyon. Napatangin lang sa kanya ang ating bida at inisip na tama nga ang balita na sa Art of Machinery lang talaga siya interesado dahil wala siyang kahit na anong alam tungkol sa Murim. Bigla naman napalayo ang bata kay Chon dahil nakita nito na kakaiba ang kanyang itsura. Iniisip kasi ng ating bida ang gusto nitong gawin sa kanya pero ngumiti na lang ito ng sapilitan dahil kailangan niyang maging mabait dito. Makalipas ang ilang oras ay dumating na sa safe house ang lahat at magalang silang sinalubong ng mga tao na galing sa Guzaw. Sinabi ni Zugsak na ipaliwanag agad nila ang sitwasyon sa kanila para makagawa agad sila ng plano. Sinabi sa kanila ng isa na sinugod sila ng River of Evil at kasalukuyan na silang naglalaban ngayon sa kabilang bayan. Habang sinasabi sa kanila ni Zugsak kung ano ang gagawin ay bigla na lang may pumasok sa loob ng tent at sinabing meron silang emergency. Dumating daw bigla sa laban ang Mad Dog Trio at hindi sila kinakaya ng kanyang mga kasama. Nagsalita na si Gupang at sinabi sa lahat na kailangan na nilang umalis ngayon din. Sinabi din ito sa dalawang sundalo na bantayan nilang mabuti ang dalawang bata na kanyang kasama. Nagulat ang ating bida nung sinabi ng kanilang bantay na siya ang hindi sasama dahil mahihirapan daw ito kung tatlo ang kanyang babantayan. Inisip nito na sayang daw ang pagkakataon pero yumuko na lang si Chon at sinabi na ayos lang ito at ipagdadasal niya ang kanilang kaligtasan. Pagdating ni Gupang ay hindi na ito nagsayang ng oras at inatake na agad ang mga kalaban. Sobrang saya ng mga nandoon dahil nakita nilang lamang na sila sa labang iyon. Habang nakatingin naman ang magkapatid sa laban ay meron silang napansing kakaiba. Medyo magulo daw ang laban kaya hindi sila masyadong sigurado pero kulang daw ng halos 150 ang River of Evil troops. Agad itong sinabi ni Zugsang sa kanyang uncle pero hindi niya ito pinansin dahil nakikita lang nito na nananalo na sila. Bumalik naman ang storya sa safe house at nagulat ang nagbabantay doon dahil meron siyang nakita. Sinigaw niya sa lahat na papunta na daw sa kanilang lugar ang River of Evil troops. Nagkagulo ang lahat ng nagbabantay sa lugar na iyon at inisip nila kung ano ang pinakamaganda nilang gagawin. Bigla namang lumabas ang ating bida at sinabi sa kanyang sarili na hindi daw niya naisip na isang trap ang pinuntahan ng kanyang mga kasama. Tumalon ito papunta sa taas para makita niya mismo ang mga kalaban at sinabing mahigit 100 ang mga ito at malamang ay may kasama pa silang master. Napangiti naman ito dahil wala doon ang kanyang bantay at pwede niyang gawin ang kanyang gusto. Natuwa naman ang isa doon dahil galing daw sa Lotus Unit ang ating bida pero sinabi naman ng isa na 12 years old lang ito kaya ano naman ang kanyang magagawa. Binilang ni Chon ang lahat ng nandoon sa safe house at sinabing masyado silang konti. Bumaba na ito at sinabing dahil genius ang magkapatid na Zug ay alam nilang trap ang pinuntahan nila. Sigurado ang ating bida na dadating ang backup kaya kailangan lang niyang hintayin ang mga ito. Hindi na din ito mahanap si Zug Songkai dahil nagtago na ito nung narinig niya ang sigaw kanina na merong mga kalaban. Binunot na ni Chon ang kanyang espada at sinabing buti na lang at wala siyang babantayan kaya pwede na siyang mag-umpisa. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakapasok na rin sa loob ng safe house ang mga taga River of Evil. Nakita nito agad ang ating bida at tinanong nito kung sino siya at hindi daw ba niya alam ang nangyayari. Natawa naman ang lalaki dahil sinabi sa kanya ni Chon na hindi na niya kailangang malaman ang kanyang pangalan dahil mamamatay na rin naman siya. Nung tinanong siya ng lalaki kung sa tingin ba nito ay kaya niya silang lahat ay sinabi lang ng ating bida na hindi siya nag-iisa. Nagulat ang kalbo dahil bigla na lang lumabas ang mga kasama ni Chon at agad siya nitong pinalibutan.
Hindi naman ito masyadong kinabahan dahil bigla na ring pumasok doon ang iba nitong kasama. Bigla na lang nagumpisa ang laban at nagkagulo na sa loob ng safe house. Inatake ng isang kalaban si Chon dahil hindi daw nito nagugustuhan ang kanyang itsura dahil mukhang hindi daw ito kinakabahan kahit na konti. Walang hirap nitong sinalag ang espada ng lalaki at makikita natin na naputol nito ang kanyang espada. Pagkatapos noon ay bigla na lang itong nawala sa kanilang paningin dahil humalo ito sa mga taong nanunood sa kanila. Nang malito ang mga kalaban ay bigla na lang sumulpot ang ating bida sa kanilang harapan at sabay-sabay silang tinalo. Nakita ito lahat ni Kalbo kaya sumigaw ito at tinanong ulit si Chon kung sino ba talaga siya. Nakangiti lang nitong sinabi na hindi na niya ito kailangang malaman dahil isa lamang siyang bata na napadaan doon. Aatakihin na nito ang Kalbo at nung malapit na sa kanya ang ating bida ay napansin nito na ang swordsmanship nito ay galing sa Mount Hua sect. Pinakita ang nangyari 30 minutes ago habang sinabi ni Chon sa kanyang mga kasama ang plano. Kailangan daw nilang palibutan ang pasukan ng mga kalaban para hindi sila makapasok ng sabay-sabay. Pag nagawa na nila iyon ay ska daw lalabas si Chon para labanan ang mga papasok doon ng isa-isa. Bumalik na sa kasalukuyan ang storya at napatingin na lang sa ating bida ang isa niyang kasama dahil hindi niya inaasahang gagana ang kanyang plano. Nagbago ang lahat ng ito dahil nakita niya na napakalakas pala nito at iba daw talaga ang mga taga Mount Hua sect. Mabilis na tatalo ni Chon ang lahat ng humaharap sa kanya at wala masyado siyang nagiging problema. Sinabi ng alalay kay Kalbo na mahigit 30 na ang natatalo ng ating bida at hindi na nila alam ang gagawin sa kanya. Sinigaw nito na wag silang mawalan ng pag-asa dahil sa dami ng nakalaban ng bata ay pagod na rin daw siguro ito. Inisip nito na hindi na sila pwedeng umatras dahil mapupunta sa kanya ang lahat ng kasalanan. Sinigaw nito sa lahat ng kanyang kasama na kung sino man ang makakapatay sa ating bida ay magkakaroon ng ginto. Dahil doon ay bigla silang ginanahan at makikita natin na parang nag-iba ang mga ito. Hindi naman alam ni Chon kung ano ang gagawin dahil meron siyang kalaban sa harap pero sinusugod na siya ng iba. Buti na lang ay biglang sumigaw si Zug Songkai at ginamit nito ang kanyang machinery. Napatingin sa langit ang lahat dahil napansin nila na napakadaming pana ang lumilipad papunta sa mga kalaban. Sobrang saya ng itsura ng bata dahil hindi niya inaasahang gagana ang kanyang ginawa. Nakita ito ng ating bida at sinabing ang armas na iyon ay isang bamboo crossbow. Iyon daw ang armas na ginamit ng Sichuan family noong panahon ng Age of War. Kinahiya daw siguro ng pamilyang Zog ang mga imbensyon ng bata kaya binenta nila ito sa mga Sichuan nung dumating ang gera. Siya daw talaga ang nakilala dati sa buong mundo na sobrang bihasa sa art of machinery. Pinuri nito si Zog Songkai dahil sa ginawa nito at sinabing genius daw talaga siya kaya sinabi ni Chon na tulungan niya ang kanyang senior brother sa pagtalo ng mga kalaban. Makikita naman na nairita ulit ang bata dahil hindi pa rin nito alam kung totoo ba talaga ang pinapakitang kabaitan ng ating bida. Hindi naman nagustuhan ni Kalbo ang mga nangyari kaya inutusan niya ang lahat para sumugod. Tumalon papunta sa kanya ang isang kalaban pero natalo niya ito sa isang iglap lang. Tumalon si Chon pataas para bombwelo dahil aatakihin nito ang mga kalaban ng sabay-sabay. Pagkatapos niyang gawin iyon ay masaya nitong sinabi sa lahat na siya ay si Ju So Chon na galing sa Mount Hua sect at pwede silang sumugod sa kanya ng sabay-sabay. Dahil doon ay nagkaroon ng lakas ng loob ang kanyang mga kasama at tinaas nila ang kanilang mga sandata at sinabing susundan nila si Master Chon. Tumulong na din si Zug Songkai at ginamit na naman niya ang kanyang bamboo crossbow sa mga kalaban. Nagulat si Kalbo dahil bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan ng ating bida at tinanong nito kung ano ang kanyang ginagawa. Akala nito ay pagod na si Chon dahil kanina pa siya nakikipaglaban pero sinabi nito na hindi siya kagaya ng mga normal na martial artist at hindi pa sapat ang kanyang ginawa para pagpawisan man lang. Natakot bigla si Kalbo dahil nakita nito na hindi nagsisinungaling ang ating bida at sinabing wag itong lumapit sa kanya. Habang nakatayo siya sa gitna ay nagsigawan ng kanyang mga kasama at sinabi na kailangan na nilang tumakbo. Hindi naman nagsayang ng oras si Kalbo at hinawi ang kanyang mga kasama para siya ang mauna. Naabutan naman siya ng ating bida at sinabi na kailangan siya nito para sabihin sa mga matatanda kung ano talaga ang balak nila. Naiiyak nitong sinabi na wala siya masyadong alam kaya mas mabuti pa napakawalan na lang daw siya nito.
Nung sinabi sa kanya ni Chon na papatayin na lang sila nito dahil wala pala siyang alam ay sinabi ni Kalbo na sasabihin na niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Pagkabalik nila Gupong sa safe house ay nabigla ito dahil sa nakita nila. Wasak-wasak ang mga gamit doon at merong mga tao na nakahandusay sa lapag. Agad itong tumakbo para hanapin ang ating bida dahil hindi nito alam kung ano ang nangyari sa kanya. Napahinga naman ito ng maluwag nung nakita niya si Chon na lumabas galing sa isang tent. Masaya si Zugsak dahil hindi sila masyadong napahamak pero tinanong nito kung paano nila nakontra ang mahigit 100 River of Evil troops na sumugod ng sila-sila lang. Sinabi ng kanyang kausap na ang rason kung bakit wala masyadong nasaktan ay dahil kay Chon. Nagalit naman doon ang lalaki dahil alam naman daw ng lahat ng 12 years old lang ang ating bida at tinanong nito sa kanya kung niloloko ba siya nito. Sinabi naman nito na nagsasabi siya ng totoo at sinabi din ng kanyang kasama na totoo ang lahat ng kanilang sinasabi. Pinuri naman ni Gupong si Chon at sinabi na magaling ang kanyang ginawa. Habang nakatingin sa ating bida ay inisip nito na parang wala lang sa kanya ang nangyari at kalmado pa rin ito. Sigurado daw siya na magiging magaling na leader ito sa hinaharap. Lumipas na ang gabi at habang nasa kainan ay masayang nagpasalamat sa lahat ang manager ng branch. Naghanda daw siya para sa kanilang lahat kaya magpakabusog at magpakalasing na daw sila dahil tapos na ang kanilang trabaho. Habang nag-uusap ang ating bida at si Jang Hong ay sinabi nito sa kanya na nag-iba na ang tingin nito sa kanya. Sumang-ayon din doon si Jang So-yun at sinabing hindi na nila pwedeng maliitin ang kanilang kasamahan. Panuri rin siya ng magkapatid na Zug at sinabing napakagaling ng ginawa nito para sa lugar na iyon. Nahiya naman ang ating bida dahil kanina pa siya pinupuri ng kanyang mga kasama kaya sinabi na lang nito na kumain na lang muna sila. Nakaupo lang sa labas si Zug Songkai nang nagulat ito dahil merong paparating. Ito ay ang ating bida at nakatingin lang ito sa kanya nang nakangiti kaya tinanong ng bata kung ano ang problema. Naalala ni Chon ang sinabi nito sa kanya kanina na hindi nito gustong malaman ng kahit sino ang ginawa niyang machinery. Umupo ito sa kanyang tabi at sinabing nanalo sila kanina dahil sa kanyang genius na little brother at niligtas daw nito ang kanyang buhay. Napangiti naman ito ng patago at nagpasalamat pero sinabi niya na ang ating bida daw talaga ang magaling. Tumawa naman ito bigla at sinabi sa bata na buti naman ay nakita na rin niya kung gaano kagaling ang kanyang senior brother. Pero, hindi naman ito kailangang mainggit dahil maswerte lang daw talaga ang ating bida dahil nakakain siya ng isang miracle drug at kung makakain din ito si Zug Songkai ay magiging kaparehas din nito ang kanyang senior brother. Dinagdag pa nito na pag nakakain daw nito ang bata ay napakabilis nitong magiging isang master. Hindi masyadong naniniwala doon so Zug Songkai kaya tinanong sa kanya ni Chon kung mas expert ba ito kesa sa kanya. Sumagot ito ng hindi pero mukhang hindi pa rin ito naniniwala kaya tinaong ulit siya ng ating bida kung nakakain na ba siya ng miracle drug. Galit nitong sinabi na kung hindi ay wag na lang siyang magsalita at maniwala na lang sa kanyang senior brother. Yumuko na lang ito at sinabi na parang imposible naman na makakuha noon dahil kung madali lang ay napakarami na daw sanang master na nagkalat. Mayabang na tinanong ni Chon ang bata na ano ang gagawin niya kung nakakuha siya nito at binigay sa kanyang little brother. Seryoso itong tumingin sa ating bida at sinabing kung magagawa niya iyon ay hindi lang siya magiging little brother dahil ituturing din daw niyang master si Chon. Makalipas ang 2 araw ay makikita natin na napakadaming tao ang dumadating sa Guzaw. Tinanong ng bantay ang isa kung ano ang rason kung bakit siya pumunta doon. Sinabi nito na masaya siya dahil nanalo ang Guzaw sa nangyaring pag-atake at gusto daw nitong bigyan ng regalo ang 14th Gallant Swordsman. Sa loob ng branch, makikita natin si Gupong na kinakausap ang kanyang mga alaga. Tuturuan daw niya ang mga ito kung paano ang tamang pagharap sa mga tao at kung paano tumanggap o tumanggi sa mga regalo. Dumating na ang unang tao na gustong kumausap sa kanila at makikita natin na sinalubong nila ito ng magalang. Buong araw itong nangyari at wala silang ibang ginawa kundi ang salubungin ang mga ito ng may magandang ugali. Malapit nang matapos ang araw kaya makikita natin na pagod na ang itsura ng 3 kasama ni Chon. Hindi mapakali ang ating bida dahil hindi pa rin dumadating doon ang gusto niyang makita. Napakalaki daw ng tsansa na pupunta doon ng Merchant King para kausapin ang mga taga Mount Hua sect. Pumikit na lang ito at nanalangin na sana dumating na ito dahil kailangan niya ito para sa kanyang plano. Dumating na ang huling merchant na gustong kumausap sa kanila.
Tinignan itong mabuti ni Chon pero inisip nito na hindi din ito ang Merchant King. Sa pagkakaalala niya ay hindi lang siya gaaman sa pera dahil mahilig din siyang kumain kaya napakalaki nito. Alam din niya na napakataas ng pride nito at hindi siya basta-bastang titiklop kahit pa sa mga matataas ang tao. Pinuri nito ang Mount Huasek pero nanghingi na lang ng tawad sa kanya si Gopang dahil sobrang dami na daw nilang nakausap ngayong araw at sobra na ang kanilang pagod. Pipilitin pa sana nitong habulin ang lalaki pero agad itong pinigilan ng mga bantay. Habang naglalakad palayo ay bigla na lang napatigil si Chon dahil binanggit ng merchant na iyon ang The Golden Merchant Organization. Sinabi nito na siya daw ang head ng organisasyong iyon at ang kanyang pangalan ay Liu Che. Pinalabas na ito ng branch at makikita natin na nakatingin na lang ito doon dahil nanghihinayang siya na hindi niya nakausap ang 14th Gallant Swordsman. Paalis na sana ito pero bigla na lang siyang napahinto dahil narinig niya na merong tumawag sa kanya. Napakamot na lang ito dahil hindi niya alam kung bakit nandoon ang ating bida. Tinanong nito kung inutusan ba siya ni Gopang para tawagin siya dahil nagbago ang isip nito pero mabilis namang sinabi ni Chon na hindi. Pero, sinabi nito sa merchant na meron siyang kailangan sa kanya. Niyaya siya nito na mag-usap sa ibang lugar dahil baka meron daw makarinig sa kanila. Bigla namang naramdaman ng merchant na importante ang sasabihin ng ating bida dahil nakakaamoy daw siya ng pera kaya sumunod na ito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na sila sa isang tagong lugar at nang makaupo ay sinabi ni Chon sa merchant na hindi na nila kailangang magbulahan. Inisip ng ating bida na kung kakailanganin niya ang tulong ng Merchant King sa hinaharap ay kailangan niya itong tratuhin ng patas. Dahil doon ay nagsalita agad ang merchant at sinabi nito na mukhang nakipagkita daw sa kanya ang bata nang hindi alam ng iba. Tama daw ang kanyang sinabi at pinaliwanag na kaya niya ginawa iyon ay meron siyang importanteng sasabihin sa merchant. Pero bago daw iyon, gusto munang malaman ni Chon kung tungkol saan ang kanyang negosyo. Pinaliwanag nito na bigas daw ang kadalasang hinahawakan ng Golden Merchant Organization at alam naman ng lahat na hindi mahirap makuha ito. Pero, gusto daw niya itong ibenta sa mga lugar na merong gera. Medyo naintindihan naman ito agad ng ating bida at sinabing ang gusto pala nito ay maging isang war merchant. Nagulat naman ang matanda dahil iyon daw ang eksaktong plano niya kaya niya gustong kausapin ang Mount Huasek. Tinanong siya ni Chon kung ang hinihiling ba niya ay pinansyal na suporta pero humindi naman agad doon ang merchant. Magiging prangka na daw ito at sinabi na ang kanyang gusto ay malawak na koneksyon dahil gusto nito na siya ang humawak sa military trading rights. Dahil miyembro ng Lotus Unit ang ating bida ay nakakasama daw siguro ito sa mga meeting ng 14th Gallant Swordsman at ang branch manager ng lugar na iyon. Kung ganun ay narinig nito kung saan ang mga lugar na merong problema sa suplementasyon at iyon daw ang gusto niyang malaman. Sobrang saya ng merchant nung sinabi sa kanya ng ating bida na kaya daw niya itong ibigay sa kanya. Pero, kailangan din daw niya munang makinig sa sasabihin ni Chon at magdesisyon kung sasama ba ito sa kanya. Nagulat ang matanda nung tinanong sa kanya ng ating bida kung meron ba siyang alam tungkol sa 3 Spiritual Minds Treasure Tomb. Sinabi ni Chon sa kanya na alam daw niya kung saan ito matatagpuan at nakita naman ng merchant na mukhang hindi naman ito nagsisinungaling. Kung sakali daw na totoo nga ang sinasabi ni Chon ay tinanong sa kanya ng matanda kung paano naman nila ililipat ang lahat ng kayamanan mula doon papunta sa ligtas na lugar nang hindi nakikita ng mga tao. Wala daw siguro itong problema para sa isang miyembro ng Mount Huasek pero magiging mahirap ito para sa isang normal na merchant na kagaya niya. Pinaliwanag sa kanya ng bata na hindi naman daw nila kailangang kunin ang lahat. Ipunin daw niya ang ilan sa mga pinaka-pinagkakatiwalaan niya at kunin lang nila ang mga pinaka-importante at sapat na daw iyon para sa kanilang hatian. Kung pumayag daw siya na maging party nito at hindi ito ipagkalat sa iba ay ibibigay nito ang nararapat na hati para sa kanya at ibibigay din ng ating bida ang hinihingi niyang impormasyon. Pumayag naman doon ang merchant at sinabing kung totoo nga ang mga kayamanan doon, bakit niya ito ipapaubaya sa kanya. Hindi naman niya pwedeng sabihin na alam niya na magiging isang napakagaling na merchant ang lalaki sa kanyang harapan kaya sinabi na lang nito na kailangan na lang nilang isugal ang kanilang tiwala sa isa't isa. Nag-usap lang sila buong gabi tungkol sa kanilang gagawin at pagkatapos noon ay naghiwalay na din sila ng landas. Nung sumapit ang umaga ay nagulat ang tatlong bata dahil sinabi sa kanila ni Gopang na kailangan na nilang bumalik sa Mount Huasek bukas.
Hinawakan naman ng babae ang damit ng kanyang bantay at tinanong kung hindi ba muna nila lilibutan ang iba pang bayan na malapit doon. Nakita ito ng ating bida at inisip na kailangan pa niyang galingan sa pagpilit dahil hindi pa siya pwedeng bumalik ng Mount Hua. Napayuko na lang si Chon dahil sinabi ni Gopang na kahit gusto man niya ito ay pinal na ang kanilang desisyon. Buti na lang daw ay uuwi na din ang pamilyang Zug kaya makakasama pa niya saglit ang kanyang little brother pero hindi nito alam kung paano sila gagalaw ng Merchant King. Dumating na agad ang kinabukasan at makikita natin na pauwi na ang mga ito. Lumipat naman saglit ang storya sa loob ng River of Evil. Binalita ng isang alagad sa kanyang boss na malapit na daw dumating ang 14th Gallant Swordsman sa Yangtze River. Nagalit naman ang boss at sinabing hindi niya papaalisin ang swordsman dahil tinalo nito ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanyang alagad na ipagkalat sa lahat kung nasaan ang mga iyon at turuan ng leksyon ang mga taga Mount Hua sect. Dumating na sila sa Yangtze River Port at makikita natin na sumakay na silang lahat sa barko. Merong napansin si Gopang sa ilog at tinanong naman siya ni Zugsak kung ano ang problema. Sinabi nito na napansin lang niya na wala masyadong barko na nandoon at medyo naninibago lang siya. Sinabi ng kanyang kasama na wag na lang niya ito masyadong isipin at magpahinga na muna siya sa loob. Lumipas na ang ilang oras at bigla na lang napatingin sa tubig si Gopang. Merong siyang nakitang anino doon kaya bigla na lang itong sumigaw na bantayan agad ng mga guard ang Lotus Unit at ang Zug Royal Family. Lumabas naman na ang mga nagtatago at pinuri ang 14th Gallant Swordsman dahil malakas daw talaga ang pakiramdam nito. Sinenyasan na nito ang kanyang mga kasama kaya nagsilabasan na ang mga ito sa tubig at tumalon papunta sa kanilang barko. Hindi naman makapaniwala doon si Zugsak dahil ang mga ito daw ay ang 18 pirate stronghold. Pumunta agad si Gopang sa gitna at nilabas ang kanyang espada at sinabi sa mga pirata na kung nagkamali sila ng barkong sinugod ay pagbibigyan niya ito kaya umalis na lang daw sila. Bigla namang pumunta sa harap ang isa at sinabing hindi siya nagkakamali dahil nakita na niya ang 14th Gallant Swordsman dati. Siya daw ay si Yukderang at nagpasalamat ito dahil sa binigay na pera sa kanya ni Gopang nung nakaraan. Pamilyar kay Zugsak ang pangalan ng pirata at inisip nito kung saan niya iyon narinig. Naalala niya ito at sinabing isa ito sa 100 Great Masters at ang kanyang alias ay Lipang Water Spearman. Seryosong tinanong ng 14th Gallant Swordsman ng lalaki kung ano ang kanyang kailangan sa kanilang barko. Sinabi nito na meron lang nag-utos sa kanila nito at hindi din daw kasi niya gusto na nandoon ang mga taga Mount Hua sect sa kanilang teritoryo. Sumigaw ito sa kanyang mga kasama at sinabi na wala silang aitatirang buhay sa barkong iyon. Agad namang humarap ang mga panganay para protektahan ang kanilang mga kasama sa pirata. Hindi alam ng ating bida kung ano ang nangyayari dahil hindi naman daw niya naaalala na nakalaban niya dati ang Lipang Water Spearman. Hindi nito alam ang gagawin dahil kakaibang hinaharap na ang nangyayari sa kanya ngayon. Napatingin naman ito sa kanyang bantay at inisip na hindi siya pwedeng matakot ngayon dahil naluluji ito sa kanyang kalaban. Inisip ni Chon na hindi siya papatag na mamatay lang doon kaya kailangan niyang tulungan si Gopang. Nakita ng isang lalaki na nakatayo lang doon si Zugsang at sinabi nito sa kanyang kasama na wag muna nilang patayin ang babae. Lumapit agad ang pirata para kunin si Zugsang pero hinarang siya ng ating bida kaya namatay agad ito. Nagulat naman ang mga nakakita dito dahil sobrang bilis ni Chon at hindi nila masyadong nakita kung ano ang kanyang ginawa. Sinabi nito sa kanyang mga kasama na tutulungan niya muna ang kanilang bantay kaya wag silang lalapit sa kanila kahit anong mangyari. Pipigilan sana ni Jiang Hong ang ating bida dahil alam nito na mamamatay lang siya pero hindi na siya umabot at napigilan na din siya ng mga guard. Bigla namang nawala ang pag-aalala ng bata dahil nakita niya kung gaano kalakas si Chon. Sinabi nito na wala siyang oras para sa kanilang lahat kaya sumugod na lang daw sila ng sabay-sabay. Mabilis nitong natalo ang lahat ng lumapit sa kanya kaya pupunta na ito agad kay Gopang. Sinabi nito sa mga guard na hindi niya kayang protektahan ang lahat ng nandoon kaya mag-focus lang muna sila sa depensa at wag na wag silang aatake ng walang plano. Meron pa palang isa na natitira sa kanyang harapan kaya ginamit ni Chon ang teknik na Plum Blossom Luminous Sword. Hindi ito tumama sa kanyang kalaban kaya inisip nito na kailangan pa niyang masanay ng konti sa teknik na iyon. Nakita nito sa gilid ng kanyang mata na napapa-atras na ang kanyang bantay kaya wala daw siyang panahon para makipaglaro sa piratang nasa harap niya.
Habang naglalaban ang 14th Gallant Swordsman at ang Lipang Water Spearman ay napahinto ang mga ito dahil may napansin silang lumilipad sa kanilang ulo. Lumapit na doon ang ating bida at binati ang kanyang bantay at ang kalaban nito. Sinabi nito na alam niya ang nararamdaman ni Gupong ngayon pero hindi ito ang panahon para pag-alitan siya nito dahil hindi daw nila alam kung ano ang gagawin ng mga pirata sa taas ng bundok. Pumorma na nga mga ito at sinabi ni Gupong sa ating bida na mag-uusap sila pagkatapos nito. Bago magumpisa ay hinarang ng kanyang bantay si Chon at sinabi na wag na siyang sumali. Alam daw nito na tinatago talaga ng ating bida ang kanyang totoong lakas pero makakasagabal lang siya kung sabay silang aatake. Habang nag-uusap ang dalawa ay bigla na lang tumalon papunta sa kanila ang pirata para atakihin sila nang hindi nila nalalaman. Mabuti na lang ay nakita ito ng swordsman at nakaiwas ito ng walang problema. Ginamit ng pirata ang lamang niya sa tubig at sinipa nito ng malakas ang barko para umalag ito ng malakas. Nawala sa balanse si Gupong kaya ginamit ng pirata ang pagkakataong iyon para umatake. Hindi naman ito hinayaan ng ating bida at sinalag nito ang ginawa ng spearman. Yumopensa na si Chon at makikita natin na ginamit niya ang Plum Blossom Declining Slash pero nasalag ito ng kalaban. Ginamit din niya ang Plum Blossom Barrage pero nahaharang ng pirata ang lahat ng kanyang ginawa. Dahil doon ay bigla na lang gumamit ng mabilis na teknik ang Lipang Water Spearman at nag-alala ang 14th Gallant Swordsman dahil hindi nito alam kung kaya ba itong iwasan ng kanyang alaga. Malinaw na nakita ng ating bida na papunta na sa kanya ang spear ng pirata. Hindi naman ito kinabahan at inisip na ito na ang kanyang tsansa para subukan ang kanyang tunay na lakas. Sinabi naman sa kanya ng spearman na nahihibang na daw ata siya dahil nakita nito na hindi sinusubukang umiwas ni Chon. Sa isang mabilis na iglap ay napunta na agad ang kalaban sa harap ng bida pero nakatayo lang ito doon ng diretso. Hindi makapaniwala ang pirata dahil tumama na ang kanyang spear sa espada ni Chon pero hindi man lang ito gumalaw ng kahit na konti. Nasobrahan ata ng ginawa si Chon dahil makikita natin na nagsuka ito ng dugo dahil sa bigat ng kanyang teknik. Dahil masyadong nag-focus ang kalaban sa ating bida ay nakahanap ng pagkakataon si Gupong para saksakin ito sa likod. Sinabi niya sa pirata na masyado siyang naging kampante at iyon ang dahilan ng kanyang pagkatalo. Seryoso namang sinabi ng spearman na hindi siya basta-basta matatalo ng ganun lang. Inipon nito ang lahat ng kanyang lakas at inatake ang barko kaya mabilis itong nahati sa gitna. Nagkagulo naman ang lahat dahil wala na silang magagawa kundi ang mahulog sa ilog. Nagpanik ang mga ito dahil lahat sila ay naghahanap kung saan sila kakapit para hindi sila taangayan ng alon. Nung kalmado na ang lahat ay tinanong ni Gupong ang mga ito kung ayos lang ba sila. Nagulat naman ito nung sinabi sa kanya ng alaga niyang babae na hindi daw nila makita ang ating bida kahit saan. Lalo pa itong nangamba dahil narinig niya na hindi din mahanap ng Zug Royal Family ang kanilang bunso na si Zug Songkai. Sinigaw nilang lahat ang pangalan ng dalawa pero kahit anong gawin nila ay walang sumasagot. Makalipas ang 3 linggo ay lumipat muna ang ating storya sa lugar ng Merchant King sa Guzhou. Makikita natin doon na nagsasayaw ito sa tuwa dahil napakadami na niyang pera. Inisip nito na hindi mangyayari iyon kung hindi siya pinagkatiwalaan ng ating bida. Naluha ito dahil gusto sana niyang ibalik kay Chon ang kanyang utang pero hindi na daw niya ito magagawa dahil wala na siya. Habang pinagdadasal ang ating bida ay merong kumatok sa kanyang pintuan at sinabi na merong gustong kumausap sa kanya sa labas. Tinanong naman nito kung galing ba ang naghahanap sa kanya sa 10 big faction at kung mukha daw ba itong mayaman. Nung sinabi ng bantay na isa lamang itong martial artist na mukhang walang pera ay sinabi ng Merchant King na paalisin na lang niya ito. Makalipas ang ilang sandali ay meron ulit kumatok at tinanong nito kung pwede daw ba siyang pumasok kaya pinatuloy naman niya ito agad. Pagkalingon ng merchant ay nanlaki ang mga mata nito at napasigaw dahil hindi niya inaasahan ang kanyang bisita. Ito ang ating bida at nakangiti nitong tinanong sa Merchant King kung handa na ba siyang pasukin ang 3 Spiritual Minds Treasure Tomb. Habang merong tinatawag si Chon sa labas ay hindi pa rin makapaniwala ang merchant at sinasabing multo lamang ito. Lalo itong nagulat nung lumabas doon ng isa pang patay na si Zug Songkai. Napasigaw ito dahil takot pala ang Merchant King sa multo at lalo pa siyang natakot dahil dalawa ang nasa harapan niya ngayon. Sinuntok naman ng ating bida ang pader sa gilid ng mukha nito at sinabing tumahimik muna siya.
Nakikita naman daw nito na hindi sila namatay at kailangan daw niyang itikom ang kanyang bunganga dahil meron siyang sasabihin. Bigla namang nagbago ang asal ng Merchant King at sinabi nito na sinabi daw ng lahat na patay na silang dalawa pero hindi siya naniwala doon kahit na konti. Nung makaupo na sila ay tinanong ng merchant si Chon kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila. Pinaliwanag nito na tinangay sila ng alon nung nagkagulo ang lahat sa Yangtze River. Napadpad sila sa Hubei at mula doon ay pumunta sila sa Hunan at doon na tumuloy sa Guizhou. Nalito naman ang merchant dahil alam niya na party na ng Just Faction ng Hunan at nandoon din daw sa lugar na iyon ang Zhuge Royal Family. Alam din naman ito ng ating bida pero sinabi nito na hindi nila mapupuntahan ang treasure tomb kung malalaman ng lahat ng buhay sila dahil ipapadala agad sila sa kanilang mga pamilya kung ganun. Sinabi din nito na partner nila si Zhuge Songkai at hindi lang basta kasama dahil imposibleng pasukin ang treasure tomb nang hindi siya kasama. Lumipat muna ang ating storya sa Mount Hua Sect at makikita natin doon na nanghihingi ng tawad si Gupang sa master ng ating bida. Sinabi nito na hindi niya nagampanan ang tungkulin niya bilang guardian ng Lotus Unit at kasalanan niya kung bakit namatay ang estudyante niya. Hinawakan nito nagbalikat ng lalaki at sinabi na wag niya ito masyadong damdamin. Sinabi din nito na kakabalik lang niya sa Mount Hua Sect dahil sa misyon at pagod pa ang kanyang katawan at utak kaya hindi pa niya alam ang sasabihin. Dahil doon ay naghingi na ulit ng tawad sa kanya si Gupang at sinabing aalis na muna siya para makapagpahinga muna ang master. Pagkaalis ng lalaki ay bigla na lang nilabas ni Jong ang isang sulat at sinabi sa kanyang sarili na kakaiba daw talaga ang kanyang estudyante. Ang sulat na iyon ay galing kay Chon at sinabi nito na ayos lang siya at kasama din niya si Zhuge Songkai. Nanghingi ito ng tawad dahil pinag-alala daw niya ang kanyang master pero sinabi nito na wag na muna niya itong ipagkalat sa iba at sasabihin na lang niya ang lahat sa kanya pag nakabalik na siya sa Mount Hua. Napatingin na lang ito sa langit dahil hindi naman mapipigilan ang kanyang pag-aalala kay Chon kaya sinabi nito na bilisan na lang niyang umuwi. Bumalik na ulit ang storya sa ating bida at makikita natin na tinitignan nito ang kanilang makakasama. Nabilang niya na merong 9 na second-class warriors at meron din isang first-class warrior na malapit ng maging master. Sa loob ng opisina ng Merchant King, sinabi nito kay Chon at Zhuge Songkai na pinaalam na niya sa mga warrior na papasukin nila ang treasure tomb. Nung tinanong sa kanya ng ating bida kung sigurado ba siya sa kanyang mga kinuha ay sinabi lang ng merchant na hindi nila kailangang mag-alala. Kilalang kilala daw nito ang mga iyon at gumawa siya ng deal na hinding-hindi nila matatanggihan. Hindi na rin daw nila kailangan magtago ng itsura dahil hindi sila kilala ng mga ito at ang sinabi lang niya sa mga warrior ay partner niya ang mga ito. Nung ayos na ang lahat ay inabot na ng ating bida sa merchant ang eksaktong lugar kung nasaan ang treasure tomb sa Chongqing. Kailangan daw niyang kabisaduhin ito agad at sunugin pagkatapos para hindi ito kumalat. Dumating na ang araw na pupunta sila sa treasure tomb at habang naglalakad ay napatingin ng isang warrior sa ating bida at kay Zhuge Songkai at tinanong kung kailangan ba talaga nilang sundin ang dalawang batang iyon. Pinatahimik naman siya ng isang lalaki na nagngangalang Wang at sinabing hindi ba niya napansin ang magandang tindig at porma ni Chon. Hindi daw nila kailangang mahiya kahit bata lang ang kanilang sinusunod dahil meron na silang kasunduan ng head merchant. Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay dumating na sila sa lugar na puro bato ang daanan. Tumigil doon ang ating bida at tinanong sa kanya ng mga warrior kung ano ang tinigina nila doon. Sinabi ni Chon na nasa lugar na iyon ang lagusan papasok sa isang treasure tomb. Nung tinignan ni Zhuge Songkai ang mga bato ay meron itong nakitang pattern kaya lumapit ito at tinignan ng mabuti. Nahanap nito agad ang isang switch at pagkapindot niya nito ay nakita na ng lahat na lumabas doon ang entrance ng treasure tomb. Agad namang pumasok doon ang ating bida kaya sinindihan na ng mga warrior ang kanilang mga ilaw at sumunod na sa kanya. Pagkadating sa baba ay makikita doon ang malaking simbolo ng 3 spiritual minds. Lumapit bigla sa kanya ang warrior na si Cho Ryan at tinanong kung kaninong libingan ba ang kanilang pinuntahan. Nakangiti naman itong sinabi na kanina pa daw niya binabanggit na isa itong tomb at hindi isang libingan. Nung tinanong ulit ng babae kung kanino nga ito ay nagulat ang lahat nung sinabi ni Chon na ang treasure tomb na iyon ay ang sa 3 spiritual minds. Nung sinabi ng iba na chismis lang daw iyon ay sinabi sa kanila ng ating bida na makikita nila ang totoo kapag pumasok sila doon.
Nagsalita naman agad si Wang at sinabing kahit delikado ay susundan niya ang kanilang commander na si Chon sa loob. Dahil pumayag na din ang lahat ay gumawa na agad ng plano ang ating bida. Siya daw ang pepwesto sa harapan at puprotektahan nilang lahat si Zug Sungkay sa kanilang gitna. Pero, kailangan din daw na hindi nila harangan ang bata dahil kahit hindi halata ay siya ang pinaka-importante sa kanilang lahat doon. Ang lugar na iyon ay parang isang napakalaking machinery at nagkalat sa loob noon ang mga patibong. Si Zug Sungkay lamang daw ang makakakita sa mga ito at ang makakagawa ng paraan para masira sila. Habang naglalakad ay bigla na lang tumigil ang bata dahil kumuha ito ng isang maliit na bato. Tinapon niya ito sa kanilang dadaanan sa harapan at makikita natin na bigla na lang lumabas doon ang mga patusok. Bumilib naman sa kanya si Wang at tinanong kung paano niya nalaman na meron patibong doon. Nung sinabi sa kanya nito na bigla na lang niya itong nakita ay hindi na ulit ito tinanong ng warrior. Sinabi na lang nito sa ating bida na kakaiba daw ang batang iyon dahil meron siyang napapansin na hindi nila nakikita. Sumang-ayon naman doon si Chon at sinabing wala silang mapapala sa lugar na iyon kung hindi nila kasama si Zug Sungkay. Tuloy lang sila sa paglalakad at lahat ng patibong ay nakikita ng bata kaya hindi sila napapahamak. Napahinto naman sila bigla dahil merong mga wooden figures na nakatayo sa kanilang dadaanan. Sinabi ni Zug Sungkay na ngayon lang siya nakakita ng ganong klase ng machinery kaya hindi nito alam ang gagawin. Nanghingi naman ng tawad sa kanya ang ating bida dahil masyado silang umaasa sa kanya at huwag na daw siyang mag-alala dahil ang kanyang senior brother naman ang bahala. Sinilip naman ng bata ang paligid at sinabi kay Chon na pwede siyang gumalaw ng maluwag dahil walang ibang patibong na nandoon. Nag-alala naman si Wang sa ating bida at tinaong nito kung ayos lang ba na siya lang muna ang aabante. Sinabi nito na hindi niya kailangan mag-alala at bantayan na lang nila ng maayos ang bata. Pagkalapit nito sa harap ng kahoy ay bigla na lang itong gumalaw at umatake. Buti na lang ay nakita ito agad ng ating bida at naka-atras ito ng mabilis. Nung wala na siya sa harap nito ay nakita ng lahat na bumalik lang ito ng parang walang nangyari. Tinanong ni Chon ang bata kung kaya ba nitong kalasin ang mga kahoy nang hindi gumagalaw at sinabi nito na hindi ito posible. Kung ganun daw ay wala siyang ibang magagawa kundi ang sirain ang lahat ng iyon. Sa isang mabilis na galaw ay sunod-sunod na nasira ng ating bida ang mga kahoy nang walang hirap. Hindi naman makapaniwala ang mga warrior na nandoon dahil ibang klase pala talaga ito at alam na nila kung bakit siya ang kanilang commander. Nung nasira na ang lahat ng ito ay sumigaw si Zug Sungkay sa likod at tinanong nito kay Chon kung tapos na ba siya. Dahil hindi pa ito nakakakita ng ganong klaseng machinery ay sobrang excited ito at tinanong sa ating bida kung pwede ba niya itong imbestigahan saglit. Pinagbigyan naman ito ni Chon at sinabing bibigyan lang siya nito ng 10 minuto dahil kailangan na nilang tumuloy. Sa di kalayuan ay nakita ng kanilang grupo ang isang pintuan na merong malakas na liwanag. Pagkapasok nila ay hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Wala silang ibang nakita doon kundi ang napakaraming silver coins na parang bundok na dahil sa taas nito. Kukuha sana doon ang babaeng warrior pero biglang sumigaw si Zug Sungkay at sinabing wag nilang hahawakan ang mga silver coins. Bigla naman nitong binawi ang kanyang kamay at nanghingi ng tawad sa ating bida dahil hindi niya napansin na gumalaw ang kanyang kamay. Sinabi naman sa kanya ni Chon na wala daw siyang paki kung kumuha sila nito pero si Zug Sungkay ang pumihil sa kanila kaya meron siguro itong dahilan kung bakit. Sinabi ng bata na tama nga ang kanyang hinala dahil meron daw siyang nakitang patibong doon at gagana ito pag merong humawak sa mga silver coins. Meron namang nakita si Wang na kakaiba at tinuro niya ito sa kanilang commander. Tumingin ito kay Zug Sungkay at nakita nito na tumango ito sa kanya kaya naisip nito na ligtas itong kunin. Pagkabukas niya dito ay nagulat ito dahil nakita niya ang mga pills na makakatulong sa kanya sa hinaharap. Lumipat muna ang storya sa Mount Hua Sect at makikita natin na nag-training si Wool kasama ang kanyang master. Nahalata nito na wala sa kondisyon ng kanyang estudyante kaya pinatigil niya muna ito. Sinabi nito na hindi naman bumaba ang kanyang abilidad pero hindi din naman daw ito umangat. Nagulat si Wool nung tinanong nito na dahil pa rin ba ito sa pasaway na batang lagi niyang kasama. Nung sinabi nito na hindi naman pasaway ang ating bida ay tinignan siya ng masama ng kanyang master kaya nanghingi agad ito ng tawad dahil sa pagsagot. Kumalma naman agad ang master at sinabi na bilib naman siya kay Chon dahil walang nakaalam sa kanila na tinatago pala nito ang kanyang tunay na lakas.
Pero, kailangan na nitong mag-move on dahil patay na siya. Hindi naman daw siya sobrang walang puso pero binigyan na nito ang kanyang estudyante ng sapat na panahon para magluksa kaya kailangan na nitong kalimutan ang lalaki at bumalik na sa training. Bumalik na ang storya sa ating bida at makikita natin na meron silang kalaban na kakaibang bagay. Nagulat sila dahil napansin nilang takot na takot sa mga iyon si Zug Songkai. Nung tinanong siya ng babaeng warrior kung bakit ay sinabi nito na hindi gawa sa machinery ang mga iyon. Tinuro niya ang mga ito ay sinabing wala silang bahid ng machinery at baka gawa daw ito sa witchcraft. Pinakita ang nangyari 30 minutes ago nung umalis na sila sa lugar kung saan nakita nila ang napakaraming silver coins. Pagpasok nila sa susunod na kwarto ay bigla na lang silang nasaraduhan nito sa likod at nakita nila ang mga kakaibang kalaban na iyon sa harapan. Habang nakikipaglaban ay sinabi ni Chon na alam naman niya na napakaraming ninakaw ng 3 spiritual minds pero hindi daw nito inaakalang nagnakaw din ito ng witchcraft. Niloko naman siya ng babaeng warrior at sinabing hindi siya takot sa mga kahoy na gumagalaw gamit ang machinery pero takot siya sa mga bagay na gumagalaw gamit ang witchcraft. Para sa kanila daw kasi ay parang parehas lang ang mga iyon. Nalaman agad ng ating bida kung ano ang kanilang kahinaan kaya sinabi nito sa lahat ng kailangan nilang putulin ang kamay nila at paa. Sinubukan itong gawin ni Wang pero sinabi nito kay Chon na hindi daw ito ganun kadaling gawin. Sinabi naman nito na wag na silang tumulong at protektahan na lang nila ng maayos si Zug Songkai. Sa isang iglap ay tinalo ni Chon ang tatlong kalaban gamit lamang ang isang mabilis na atake. Sinabi ng babae na susubukan din sana niyang tumulong pero iba daw talaga ang lakas ng kanilang commander. Makalipas ang ilan pang sandali ay naguunat na ang ating bida dahil natapos na nito ang lahat ng kanilang kalaban. Habang naghahanda na sila bago pumunta sa susunod na lugar ay merong nakita si Chon sa lapag. Pinulot niya ito at tinabi sa kanyang damit dahil kahit hindi daw niya alam kung ano ito ay mas mabuti nang dalhin na lang nila iyon kesa pabayaan sa lapag. Napakarami daw talagang kayamanan na nandoon dahil nakita nila na punong-puno naman ng gold coins ang sunod na kwartong pinasok nila. Gaya ng dati ay sinabi sa kanila ni Zug Songkai na hindi nila pwedeng basta-basta na lang hawakan ang mga ito dahil merong mga patibong na nakadikit dito. Tinawag ng babaeng warrior ang ating bida at sinabi na meron daw siyang nakita. Nakita daw niya ito sa gilid at sinabi din ng bata na pwede itong kunin kaya kunuhan na niya ito at dinala sa kanilang commander. Pagkatingin doon ni Chon ay sinabi nito na nakakuha siya ng jackpot dahil sobrang importante ng mga nakalagay sa loob nito. Ang una niyang nakita ay ang mga Shaolin Boosters. Nagbibigay daw ito ng 20 years na internal kipag-kinain at para na rin daw nagdeklara ng gera ang mga magtatangkang magnakaw nito sa Shaolin Temple. Nabilang nito na 10 ang ninakaw sa kanila ng 3 spiritual minds kaya inisip nito na wala talaga itong takot. Tinignan na rin nito ang iba at nakita niya ang iba't ibang uri ng martial books. Napansin niya agad doon ang martial arts ng archery god na Divine Sun and Moon Archery. Hindi daw masyadong sikat ang archery dati pero binago ng archery god ang isip ng lahat. Siya daw ang pinakamalakas na gumagamit ng archery sa buong Murim. Sinabi din sa alamat na kaya nitong wasakin sa isang pana lang ang isang malaking bato at kaya din daw nitong magpaliko ng pana. Nakita din nito ang libro ng intermediary attacks at kung papipiliin daw siya dito at sa archery book ay iyon daw ang kanyang pipiliin. Ang huling nakita niya doon ay isang espada at namukan agad niya ito. Nung sinabi niya ang pangalan ng espada na Yaehan ay nagulat si Wang at tinanong kung iyon ba talaga ang sikat na espada. Tumango lang ito at nilagay na sa kanyang baywang ang espada at inisip kung nilaibat ba talaga ng 3 spiritual minds ang buong mundo para nakawan. Bigla na lang tumigil si Wang at tinawag ang kanilang commander dahil meron siyang nakitang pintuan na merong malaking simbolo ng 3 spiritual minds. Tinignan naman itong mabuti ng ating bida at sinabi na ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng pinto. Tinignan din ito saglit ni Zug Songkai at tinanong kay Chon kung gusto ba niya itong buksan. Hindi siya masyadong sigurado dahil sobrang kapal ng pinto pero mukhang wala naman daw itong patibong. Sinabi naman nito na wala naman silang magagawa kaya hinawakan na nito ang handle at hinayla na ito. Bigla na lang nagulat ang lahat dahil tumunog ng malakas ang pinto at napansin nila na nanginginig ang buong lugar. Nang magbukas ito ay nakita nila doon ang isang malawak na lugar na puno ng sandata sa gilid. Napansin din nila na merong tao na nandoon at tinanong kung zombie daw ba iyon.
Habang nakatingin si Zug Songkai sa lalaki ay bigla na lang itong gumalaw kaya napasigaw ito at napatakbo sa likod ng isang warrior. Habang naglalakad ito papunta sa kanila ay sinabi ng ating bida na wag na muna silang kabahan dahil hindi naman nila alam kung mabait ito o agresibo. Habang may sinasabi pa sa kanila si Chon ay bigla na lang itong sumugod ng parang aatake. Buti na lang ay naharangan ito ng ating bida dahil kung hindi ay napahamak na ito. Habang nagpapalitan sila ng atake ay napansin ni Chon na merong kakaiba sa zombie. Hindi daw niya ito nakita sa personal pero buti na lang ay nagkaroon sila ng pagkakataon kahit na isang zombie na lang ito. Ito daw pala ay ang tanyag na 3 spiritual minds. Dahil nandoon mismo sa lugar na iyon ang may-ari ng treasure tomb ay sigurado daw ang ating bida na meron itong binabantayan sa pwestong iyon. Agad na nilang sinugod ang isa't isa at makikita natin na naputol ng ating bida ang espada ng zombie. Nung tatapusin na sana niya ito ay nagulat si Chon dahil nakaiwas pa rin ito sa kanyang teknik. Nagalit naman ito at tinanong kung bakit sobrang lakas naman ng magnanakaw na iyon. Pagkaiwas nito ay ginamit niya ang pagkakataong iyon para sipin palayo ang espada ng ating bida. Nawala sa balanse si Chon kaya bigla siyang inatake ng zombie pero buti na lang ay madali niya itong naiwasan. Tuloy-tuloy lang ang kanilang laban at medyo nalulugi na ang ating bida kaya tinanong nito kung bakit naman masyadong mabilis ang zombie. Nakita nito ang sandata na nakasabit sa kanyang pader kaya kinuha niya ito at ginamit laban sa ating bida. Inisip naman ng isang warrior kung kailangan ba nilang tulungan ang kanilang commander pero sinabi lang sa kanya ni Wang na makakasagabal lang sila sa kanilang laban. Patuloy lang silang naglalaban dalawa at habang tumatagal ay napapansin ni Chon na hindi bumabagal ang zombie. Kung magtutuloy daw ito ay mauubos ang kanyang stamina at matatalo siya bandang huli. Sinigawan nito ang kanyang kalaban at sinabi na masyado daw itong maduga dahil hindi ito marunong magpahinga. Umatras ito palayo at inisip na kailangan nitong sirain ang flow ng zombie. Kapag nagawa na niya iyon ay kailangan niyang tapusin ang kanilang laban sa isang atake lamang. Alam na niya ang kanyang gagawin kaya tumayo na lang ito sa kanyang pwesto. Nakita ni Wang na magbilis nang lumalapit papunta kay Chon ang zombie kaya sinigaw nito na mag-ingat ang kanilang commander. Sinadya nitong magpatama sa suntok ng 3 spiritual minds dahil kailangan niya ito para makuha ang kanyang braso. Kahit na dumaplis lang ito ay makikita natin na nasaktan pa rin dito ang ating bida. Nakita ng zombie na merong malakas na gagawing teknik si Chon kaya sinubukan nitong hilahin ang kanyang kamay pero hinigpitan lang ito ng ating bida. Ito ang first form ng Violet Sunset Sword Art na Genesis. Natalo na din sa wakas ni Chon ang 3 spiritual minds pero makikita natin na grabe ang tinamo ng kanyang katawan dahil sa kanilang laban at sa balik sa kanya ng ginawa niyang teknik. Agad tumakbo papunta sa ating bida ang lahat ng kanyang kasama dahil bigla na lang itong natamba dahil sa pagod. Natawa na lang ito dahil ninakawan daw ng 3 spiritual minds ang buong mundo pero natalo lang niya ito at nanakawin ito ng ating bida sa kanya. Tuluyan nang nawalan ng malay si Chon kaya naisip ni Wang na painumin ito ng Shaolin Boosters. Pagkalipas ng napakatagal na panahon ay makikita natin na nagising na rin sa wakas ang ating bida at nag-meditate agad ito. Pagkatapos niya ay nakita nito na nandoon pa rin si Wang at Zug Songkai kaya tinanong nito kung gaano siya katagal nawalan ng malay. Dahil hindi nila napapansin ang takbo ng araw sa loob ng treasure tomb ay hindi sila sigurado pero ang sa tingin daw nila ay halos 3 araw. Sa itsura naman daw nila ay mukhang walang naging problema kaya ngumiti na lang ito at nagpasalamat sa kanila sa pagbantay sa kanya. Tinanong din nito si Wang kung ano ang nangyari pagkatapos niyang mawalan ng malay. Pagkatapos daw niyang mahimatay ay bigla na lang naglaho ang bangkay ng zombie at bigla na lang may lumabas sa gitna ng kwarto. Sinabi naman sa kanya ni Zug Songkai na hinintay talaga nilang magising si Chon para ito ang maunang makakita nito. Napangiti naman agad ang ating bida dahil nakita niya doon ang Phantom Martial Arts. Nakita din niya ang kasabihan na sinabing pinaniniwalaan daw ng 3 spiritual minds. Nakahiwalay din doon ang isa pang martial arts book at iyon ay ang Prana Divine Arts. Iyon daw ang divine arts na galing sa mga Shaolin monks at sinasabing nawala na iyon matagal na panahon na bago pa siya bumalik sa nakaraan. Habang nilalagay ng ating bida ang mga bago niyang nakuha sa kanyang lalagyanan ay inisip ulit nito na kakaiba daw talaga ang 3 spiritual minds. Nung maayos na ang lahat ay lumapit sa kanya si Wang at tinanong kung wala na ba silang gagawin.
Masaya nitong sinabi sa lahat na iyon na daw muna ang kanilang kukunin ngayon at pwede na silang umalis. Dahil inabot sila ng napakatagal na panahon sa loob ng treasure tomb ay hindi napigilan ng kanyang mga kasama ang pagtalon sa tuwa dahil sa sinabi ni Chon. Kung gaano sila katagal pumasok ay halos ganun din sila katagal nakaalis pero nakalabas na rin sila sa wakas. Makalipas ang ilang oras ay dumating na doon ang Merchant King at masaya sila nitong sinalubong. Habang kinakamusta nito ang ating bida ay nakatingin lang ito sa kanyang dala. Maluhaluhan nitong sinabi na hindi niya alam kung ano ang kanilang pinagdaanan sa loob ng treasure tomb kaya pinaghanda niya ang mga ito ng karuwahe. Habang nasa biyahe ay kinakamusta naman ng merchant si Zug Songkai pero hindi pa rin ito matanggal ang kanyang mga tingin sa kanilang dala. Nagsalita na ang ating bida at sinabi sa matanda na kausapin muna sila nito ng maayos. Tinanong niya kung gaano sila katagal sa loob ng treasure tomb at kung may mga importante bang balita na nangyari sa Murim. Sinabi nito 1 buwan sila mahigit sa loob at may mga master lang na naglaban at namatay sa ibang lugar. Nagulat si Chon nung sinabi sa kanya ng merchant na gumawa din siya na tirahan sa Guiyang para sa kanila at doon na din muna siya mamamalagi. Binago naman niya agad ang usapan at tinanong kung paano ang distribution ng kanilang mga nakuhang kayamanan. Nung ipapaliwanag na ni Chon ang kanilang hatian ay makikita natin na hindi mapakali ang merchant. Inisip nito kung gaano kaya kalaki o kaliit ang ibibigay sa kanya nito. Hindi may pinta ang mukha ng Merchant King nung narinig nito ang sinabi sa kanya ni Chon na iiwan niya ang lahat ng kanilang nakuha sa matanda. Hindi din naman niya masyadong mapapakinabangan ang lahat ng iyon sa ngayon at kung hindi din daw nila alam ay wala masyadong pakialam ang ating bida sa kayamanan. Napatunayan daw niya na mapagkakatiwala ang tao ang Merchant King kaya itataya niya ang lahat ng iyon sa kanya. Alam kasi ni Chon na espesyalidad ng Merchant King ang pera kaya ibibigay niya ito lahat sa kanya para palagwin. Ang hinihiling lang daw niyang kapalit ay kailangan niyang unahin lagi ang ating bida at si Zug Songkai. Inabot nito ang kanyang kamay sa Merchant King at tinanong kung ano ang kanyang sagot. Napayuko agad ito ng mabilis dahil sa tuwa at sinabi sa kanila na hindi niya sisirain ang kanilang mga tiwala. Nung kumalma na ang merchant ay sinabi nito sa kanya kailangan pala niyang ipagkalat ang lokasyon ng treasure tomb. Kailangan daw malaman ng buong Murim ang lokasyon nito para sa mga susunod niyang plano. Makalipas ang 2 araw ay kumalat na ang balita tungkol sa treasure tomb ng Three Spiritual Minds. Pinag-uusapan na ito ng lahat pero hindi sila sigurado kung totoo ba ito o hindi. Kumalat na sa ibang bansa ang balita at nabalitaan nila na meron nang pumasok doon nakakuha ng kayamanan. Dumating na rin ang balitang iyon sa River of Evil at sinabi ng kanilang leader na kailangan agad nilang sakupin ang lugar na iyon. Pagkalipas ng ilang araw ay napakarami ng tao sa harap ng Three Spiritual Minds treasure tomb. Hindi gusto ng mga ito ang isa't isa pero hindi na lang sila nagpansinan para magkapag-focus sa treasure tomb. Lumipat muna ang storya sa ating bida at tinatanong sa kanya ni Zug Songkai kung bakit hindi pa siya pwede bumalik sa kanyang pamilya. Sinabi nito sa kanya na marami pa silang kailangang gawin dahil kailangan niyang sulitin ang Shaolin boosters na pinakain sa kanya ni Chon. Sinabi din nito na dahil sa maze, sa kakaibang lugar at sa napakaraming patibong ng treasure tomb ay mahihirapan ang mga martial artist na pasukin ito. Babalik na lang daw sila doon pagka natapos na ang lahat. Bago sila maghiwalay ng landas ng merchant ay binigay nito sa kanya ang isang martial book. Iyon daw ang Swift Sword Techniques and Squall Walk na galing sa kanilang nakuha at kailangan daw niya itong ibigay kay Wang at sa mga kasama niyang nag-raid sa treasure tomb. Para daw ito sa kapakanan ng merchant at para lumakas na rin ang kanyang mga kasama. Nung sinabi sa kanya ng matanda na naintindihan na niya ito ay nagpaalam na sila sa isa't isa at sinabing magkita na lang ulit sila sa hinaharap. Naglakad lang ng naglakad ang dalawa hanggang sa meron silang makitang maayos na tutuluyan. Simula daw sa araw na iyon ay doon muna sila maninirahan at doon na rin siya tutulungan ni Chon sa kanyang martial arts training. Nung tinanong ng ating bida ang bata kung gusto ba talaga niyang matuto ay masaya itong tumango kaya nagumpisa na agad sila. Araw-araw silang nag-ensayo at hindi nila napansin na dumaan na agad ang 1 buwan. Habang nag-uusap ang dalawa ay napapikit na lang ang ating bida dahil hindi niya alam kung paano sasabihin ang kanyang iniisip ng maayos. Dahil doon ay bigla na lang niya itong sinigaw at sinabi na parang wala daw natatunan si Zug Songkai sa lahat ng kanyang tinuro.
Umamin naman agad sa kanya ang bata at sinabing kasalanan niya ito dahil hindi buo ang loob niya kagaya ng pag-aral niya sa Art of Machinery. Nung tinanong sa kanya ni Chon kung gusto ba talaga niya ito ay sumigaw si Zug Songkai at sinabing aayusin na niya ang pag-ensayo. Ibibigay na niya ang lahat ng kanyang focus sa pag-aral ng martial arts na ituturo ng kanyang senior brother. Nung umalis na ang bata para mag-ensayo ay ginawa ng ating bida ang 14 na Plum Blossom Sword Art. Na-master na niya ang teknik na iyon at inisip na kailangan na niyang sunod na pag-aralan ang 24 na Plum Blossom Sword Art. Pagkatapos niyang magpahinga saglit ay sinubukan niya itong gawin agad. Madali lang niya itong nagagawa dati sa dati niyang buhay pero hindi pa niya ito kaya sa ngayon. Inisip na lang nito na mahigit 60 years naman na ang kanyang internal ki kaya magagawa rin niya ito balang araw. Kinuha niya ang martial book na intermediary attacks at sinabi na kailangan niya ito para sa susunod niyang gagawin. Isang martial arts technique lamang daw ang kayang masterin ng isang normal na tao at hindi nila kayang gamitin ang lahat. Pero, pag napag-aralan ng isang tao ang intermediary attacks ay kaya niyang mag-master ng kahit na anong martial art technique. Kahit daw wala pa siyang namamaster na technique ay kaya naman niya itong bawiin dahil sa mataas niyang internal ki. Sinunog niya ang libro at sinabing dahil doon ay pinutol na niya ang pakpak ng Lord of the Dark Heavens. Hindi pa nakikilala sa panahong iyon ang Dark Heaven faction pero sinasabing pinaplano na nilang sirain ang Murim sa napakatagal ng panahon. At nung hamina ang Murim Union ay tsaka nila pinakilala ang kanilang sarili sa mundo. Ang kanilang leader ay ang tinatawag na World's Greatest Man na si Lord of the Dark Heavens. Isang beses lang daw siyang nakita ng ating bida sa dati niyang buhay pero naaalala niya na hindi talaga makatao ang lakas nito. Dahil sa sobrang lakas at talino nito ay pinaikot nito ang buong mundo sa kanyang palad. Nararapat daw talaga sa kanya ang pangalan niyang World's Greatest Man at kailangan din daw siyang tawagin monster. Malaki daw ang kinalaman ng intermediary attack sa lakas ng halimaw na iyon kaya mas ayos nang sirain na lang niya ito kesa makaabot pa ito ulit sa kanya. Dahil hindi pa niya kaya ang 24 na Plum Blossom Sword Art ay nag-training muna ito ng archery. Simple lang naman daw ito kung tutuusin at humihirap lang ito pag hinahaluan ng ki. Inisip nito na hindi ito madali pero kailangan lang niyang mag-training at sa tulong ng martial book ng God of Archery ay mamamaster din niya ito. Mabilis na lumipas ang isang buwan at makikita natin ang military commander ng Zug royal family na si Jung-ho na nagulat dahil binalita sa kanya na natagpuan na si Zug Songkai. Medyo na-stress ito dahil natagpuan pa talaga ito habang nagkakagulo ang lahat dahil sa pagkakadiskubre ng Free Spiritual Minds Treasure Tomb. Habang naghihintay naman sa kanilang sundo ang dalawa ay inisip ng ating bida na planado talaga niya ang lahat ng ito. Dahil nagkakagulo ang lahat ng dahil sa natagpuang treasure tomb ay nawala sila sa radar ng Dark Heaven faction. Dahil doon ay malaya na siyang makakapaghanda sa War of the Seven Blades. Naalala ni Chon ang mga nangyari sa dati niyang buhay dahil 2 taon daw matapos na diskubre ang Three Spiritual Minds Treasure Tomb ay nadiskubre din ang Tomb of the Cursed Demon. Dahil doon ay pumunta ang 3 faction na galing sa 9 Great Factions, 2 galing sa 5 Great Royal Families, at ang River of Evil para pasukin ito. Kaya, nagkagulo ang lahat dahil sa kanilang mga nakuhang kayamanan at nauwi ito sa napakalaking gera. Lahat daw ito ay nangyari dahil pinlano ito ng Lord of the Dark Heavens para magkagulo ang buong Murim. Gusto man niya itong pigilan ay hindi niya ito kakayanin sa ngayon kaya hihintayin na lang niya itong mangyari. Masyado na rin daw marami ang nangyari ngayon na hindi nangyari sa kanyang buhay dati. Inasahan naman daw niya ang mga ito at iyon ang dahilan kung bakit siya naghahanap ng mga talentadong tao para maging kakampi niya. Inisip nito na napakarami pang mangyayari at meron pa siyang mga taong hahanapin. Makalipas ang ilang oras ay makikita natin na nasa labas ang ating bida at halatang hindi ito mapakali. Napakamot bigla si Chon dahil meron siyang narinig na pamilyar na boses pero sinabi lang nito na kung ano-ano daw ang kanyang naririnig. Tinawag siya ulit nito at pagkalingon niya ay nagulat si Chon dahil nandoon nga ang kanyang master. Agad naman itong tumakbo papunta kay Jong at niyakap niya ito ng mahigpit. Tinanong nito ang kanyang master kung ano ang ginagawa niya doon at sinabi nito na wala naman ibang susando sa kanya kundi si Jong lang. Hinawakan nito ang ulo ng ating bida at sinabi na nag-alala daw ito ng sobra para sa kanya. Nanghingi naman agad ng tawad si Chon at sinabing hindi na niya ito uulitin.
Nagtawanan naman ang dalawa dahil sinabi sa kanya ng master na pasaway talaga ito at pinapatawad na siya nito dahil alam naman daw ng ating bida kung saan siya nagkamali. Bigla namang napatigil ang daw-ala sa kanilang kulitan dahil narinig nila na merong umiiyak sa gilid. Tinanong naman siya ni Chon ang bata kung bakit bigla na lang itong umiyak. Sinabi nito na hindi din niya alam kung bakit pero bigla na lang siyang naluha nung nakita niya ang ating bida na masaya kasama ang kanyang master. Pagkatapos nitong kumalma ay pinakilala nito ang kanyang sarili at sinabi na galing sita sa Zug Royal Family at ang tinuturing na kapatid ng ating bida. Yumuko naman sa kanyang harapan si Jong para magpakilala ng maayos kay Zug Songkai. Napakabata pa nito para sa kanyang mga pinagdaanan dahil naglalaro pa daw dapat ang mga batang kaparehas niya ng edad. Hinawakan ni Jong ang ulo ng bata at sinabing napakagaling nito para sa kanyang edad at buti na lang daw ay merong nakilala ang kanyang estudyante na magandang koneksyon. Hinatid na ng magmaster si Zug Songkai sa kanila at masaya naman itong nagpaalam at sinabi na magkita na lang daw sila ulit sa susunod. Habang naglalakas na sila papunta sa Mount Huasek ay tinanong na ni Jong ang ating bida kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Inisip nito na hindi naman siya makakatakas sa tanong na iyon kaya kinakabahan na lang nitong sinabi ang lahat sa kanyang master. Hindi makapaniwala si Jong na ang kanyang estudyante pala ang nakadiscover ng 3 Spiritual Minds Treasure Tomb. Bigla na lang tumahimik ang master dahil meron itong inisip kaya tinanong siya ni Chon kung ano ang problema. Sinabi nito na medyo natatakot lang siya dahil baka maliga daw ng landas ang ating bida dahil sa kasakiman sa kayamanan. Alam naman daw niya ang turo ng Mount Huasek na nakakasira ang sobrang kayamanan sa isang martial artist kaya sinabi niya sa Merchant King na tumulong sa mga mahihirap at nagugutom.